Ma, sinaktan ako ng biyenan ko. Ang mga salitang iyon mula sa anak kong si Celia sa telepono ay parang punyal na tumagos sa aking dibdib. Nasa trabaho ako at nagre-review ng mga dokumento ng kumpanya nang makita ko ang tawag niya. Tanghali na noon. Hindi ako kailanman tinatawagan ni Celia sa ganoong oras. Anak, anong nangyari? Katahimikan. Pagkatapos, ang basag niyang tinig. Ma, sinaktan ako ng biyenan ko dahil maalat daw ang pagkain. Nakita lahat ng asawa ko, pero wala siyang sinabi. Nanlamig ang aking dugo. Nasaan ka? Sa bahay nila, ma. Nakakulong ako sa banyo. Natatakot ako. Ibinaba ko ang telepono. Nanginginig ang aking mga kamay. Ako si Adelaida Unson. 55 taong gulang. Buong buhay akong nagtrabaho bilang accountant sa isang pabrika ng tela dito sa Maynila. Pinalaki ko si Celia nang mag-isa matapos kaming maghiwalay ng kanyang ama noong 12 taong gulang siya. Pulis siya, isang mabuting tao, pero dinala kami ng buhay sa magkaibang landas. Si Celia ay laging tahimik, masunurin, at mapagmahal. Nang makilala niya si Edwin 3 taon na ang nakalipas, gusto kong maniwala na nakahanap siya ng mabuting lalaki. Galing siya sa isang tradisyonal na pamilya sa probinsya. Ang kanyang ama ay istrikto, seryoso, isa sa mga lalaking hindi kailanman ngumingiti. Pero mukhang iba si Edwin. Nagkamali ako. 20 minuto matapos ang tawag na iyon. Nagmamaneho ako na parang baliw papunta sa bahay nila. Pero hindi ako nag-iisa. Tinawagan ko si Ricardo, ang ama ni Celia. Ikinuwento ko ang lahat sa loob ng 30 segundo. Huwag ka nang magsalita pa, Adelaida. Papunta na ako diyan. Nagkita kami 2 kanto mula sa bahay. Nakasuot ng uniforme si Ricardo. Ako naman ay may dala pang iba. Pagdating namin sa harap ng pinto, ang puso ko'y kumakabog ng napakalakas na akala ko'y lalabas sa aking dibdib. Nag-doorbell ako, may maririnig na mabibigat na yabag, at bumukas ang pinto. Siya iyon, ang biyena ni Celia, ang ama ni Edwin, isang malaking lalaki, may malalaking braso, at may malamig na tingin na tumagos sa akin. Anong kailangan mo? Sabi niya nang may paghama. Hindi ako nagsalita, itinaas ko lang ang dala ko sa aking kamay. At nang makita niya kung ano iyon, nagbago ang kanyang mukha. Nagbago ang lahat. Bago ko ikwento kung anong nangyari sa araw na iyon sa harap ng pintong iyon, kailangan ninyong maintindihan kung paano kami umabot doon. Dahil hindi palaging ganoon si Celia, isang babaeng takot, nakakulong sa banyo, takot sa sarili niyang biyenan. May panahon na malaya ang aking anak. Naalala ko noong 23 taong gulang si Celia. Katatapos lang niya ng kanyang kurso bilang guro sa preschool. Tuwing linggo, pumupunta siya sa bahay para mananghalian. Naghahanda ko ng karikar, kanin, at adobong baboy. Dumarating siya na puno ang kamay ng mga guhit ng kanyang mga estudyante. Tingnan mo, ma, iginuhit ako ng batang ito na may mga pakpak. Sabi niya, isa raw akong anghel. Tumatawa siya. Mayroon siyang malinis at tapat na tawa. Umupo siya sa mesa sa kusina. Uminom ng kapeng baako na may kanela. At ikinuwento sa akin ang kanyang mga plano. Gusto niyang magbukas ng sarili niyang munting eskwelahan balang araw. Gusto niyang maglakbay. Gusto niyang maging masaya. Pinagmamasdan ko siya doon, sa sikat ng araw sa hapon na pumapasok sa bintana. Nagbibigay liwanag sa kanyang mukha at iniisip, nagawa ko. Pinalaki ko siyang mag-isa, pero nagawa ko. Hindi ako binigyan ng problema ni Celia. Hindi lumalabas ng gabi. Hindi nagsinungaling, hindi ako binastos. Siya ay isang mabuting anak, marahil masyadong mabuti. Nang maghiwalay kami ng kanyang ama, 12 taong gulang siya. Mahirap iyon. Si Ricardo ay laging abala sa trabaho. Halos hindi umuwi. Naramdaman kong nag-iisa ako. Naramdaman niyang hindi siya naiintindihan. Walang sigawan, walang sakitan, walang ibang babae o lalaki, tanging katahimikan. Isang araw, umalis siya. Naiwan ako kasama si Celia. Pero hindi tumigil si Ricardo sa pagiging ama niya. Sinusundo niya si Celia tuwing Sabado, dinadala sa parke, sa sinehan, o kumakain ng paborito nilang isaw sa isang pwesto. Mahal na mahal ni Celia ang kanyang ama, at ganoon din siya kay Celia. Sa paglipas ng mga taon, natutunan naming maging magkaibigan ni Ricardo. Hindi na kami mag-asawa, pero kami ay mga magulang, at hindi iyon masisira. Lumaki si Celia na nakikita iyon, isang hiwalayang may dignidad, walang puot, walang paghihiganti. Marahil dahil doon, nang makilala niya si Edwin, inakala niyang lahat ng lalaki ay tulad ng kanyang ama. Mabuti sa kalooban, may kakayahang magbago. Nagkamali siya. Pumasok si Edwin sa kanyang buhay, 3 taon na ang nakalipas. Nagtatrabaho si Celia sa isang kindergarten sa Project 4.
Accountant naman si Edwin sa isang construction company. Nagkakilala sila sa isang birthday party ng isang kaibigan. Noong unang ikinuwento sa akin ni Celia ang tungkol sa kanya, may napansin akong kakaiba sa kanyang boses. Ma, may nakilala ako. Talaga. At kumusta naman siya? Seryoso siya, masipag. Sabi niya gusto niyang bumuo ng pamilya. Nagustuhan ko iyon. Sa panahon ngayon, bihira nang makahanap ng lalaking nagsasalita tungkol sa pamilya. Nang makilala ko siya, mukhang magalang si Edwin. Dumating siya sa bahay na may dalang bulaklak, nakipagkamay, at tinawag akong Tita Adelaida ng may paggalang. Matangkad siya, payat, maputi ang balat, may kayumangging mga mata, at isang mahiyain na ngiti. Nag-usap kami ng ilang oras. Ikinuwento niya na galing siya sa Batangas, na tradisyonal ang kanilang pamilya, na ang kanyang ama ay dating sundalo at ngayon ay may negosyo ng mga piyesa ng sasakyan. Sinabi niya na hinahangaan niya ang mga babaeng masisipag tulad ko, na ang pagpapalaki ng anak ng mag-isa ay isang bagay na labis niyang iginagalang. Gusto ko sanang maniwala sa kanya, pero may isang bagay na hindi ko nagustuhan sa araw na iyon. Isang maliit na bagay, halos hindi napapansin. Nang pumunta si Celia sa kusina para kumuha pa ng kape, tumingin sa akin si Edwin at sinabing, Tita Adelaida, galing po ako sa isang pamilya kung saan ang lalaki ang nagtataguyod at ang babae ang nag-aalaga sa tahanan. Pero naiintindihan ko po na nagtatrabaho si Celia. Okay lang naman po iyon sa ngayon. Sa ngayon. Ang dalawang salitang iyon ay tumatak sa isip ko. Pero in love si Celia at gusto ko siyang makitang masaya. Nagbakasal sila 1 taon pagkatapos. Simple lang ang kasal. Sa isang hardin sa bandang timog ng syudad. Nakasuot si Celia ng puting bestida na gawa sa puntas. Simple pero maganda. Inihatid siya ni Ricardo sa altar. Umiyak ako. Nangako si Edwin na mamahalin, alagaan, at igagalang siya. Naniwala ako sa kanya. Ang mga unang buwan ay naging maganda. Madalas pumunta si Celia sa bahay. Ikinukwento niya na si Edwin ay maalaga, na magkasama silang nagluluto, na naglalakad sila tuwing linggo. Mukha siyang masaya, pero unti-unti, naging madalang ang kanyang mga pagbisita. Ma, gusto kasi ni Edwin na mas madalas kaming makasama ng pamilya niya. Sige anak, okay lang. Pagkatapos, hindi na siya dumadalaw tuwing linggo. Ma, kasi iniimbitahan kami ng biyenan ko na mananghalian tuwing linggo. Sabi niya, tradisyon daw iyon sa pamilya. Naiintindihan ko, anak, pero miss na kita, ha? Tumatawa siya, pero hindi na iyon ang dati niyang tawa. At isang araw, may napansin ako sa kanyang mukha, isang anino, isang pagod na hindi galing sa trabaho. Celia, ayos ka lang ba? Ma, pagod lang ako. Pero may ibang sinasabi ang kanyang mga mata. Gusto ko sanang magtanong pa, gusto kong pilitin, pero hindi ko ginawa. At iyon ang una kong pagkakamali. Dahil kapag nararamdaman ng isang ina na may mali sa kanyang anak, dapat siyang kumilos, dapat siyang magtanong, dapat niyang basagin ang katahimikan. Hindi ko ginawa. At ang pagkukulang na iyon, ang katahimikan kong iyon, ay halos ikapahamak ni Celia. Ngayon, nakatayo sa harap ng pintong iyon, kasama si Ricardo sa aking tabi, at ang bagay na iyon sa aking kamay, may naintindihan ako. Minsan, ang pagmamahal ng isang ina ay hindi sapat na nandoon lang. Kailangan mong maging present, kailangan mong kumilos. At sa araw na iyon, kikilos ako. Ang unang pagkakataon na may naging mali ay 6 na buwan pagkatapos ng kasal. Hindi ko ito nakita noon. Walang nakakita. Pero ngayon, sa pagbabalik tanaw, naiintindihan ko na doon nagsimula ang lahat. Isang Sabado ng hapon, dumating si Celia sa bahay nang hindi nagpasabi. Kakaiba na iyon. Mula nang ikasal siya, palagi siyang nagpapaalam bago pumunta. Gusto kasi ni Edwin na malaman kung nasaan ako, sabi niya. Akala ko, pagmamahal iyon. Atensyon, hindi pagmamahal. Noong Sabadong iyon, kumatok si Celia sa pinto na nanginginig ang mga kamay. Namumula ang kanyang mga mata na parang umiyak. Pero nang tanungin ko kung ayos lang siya, ngumiti siya. Ma, dinalaw lang kita. Niyakap ko siya. Amoy sabong lavender, amoy malinis na bahay. Amoy ng pinaghalong chlorine at fabric softener na lagi niyang ginagamit. Pero amoy takot din siya. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Naaamoy naming mga ina ang takot sa aming mga anak. Umupo kami sa sala. Binigyan ko siya ng pineapple juice. Hinawakan niya ang baso gamit ang 2 kamay na parang kailangan niyang kumapit sa isang bagay. Kumusta si Edwin? Tanong ko. Mabuti, maraming trabaho. At ang biyenan mo? Natahimik siya kahit 1 segundo lang. Pero sapat na ang segundong iyon. Mabuti rin, mahigpit lang, pero ganoon talaga siya, mahigpit.
Ang salitang iyon ay dapat nagbigay sa akin ng babala. Pero ayaw kong makita. Nanatili si Celia sa akin buong hapon. Nanood kami ng isang lumang pelikula. Isa sa mga pinapanood namin noong bata pa siya. Kumain kami ng popcorn na may cheese. Nagtawanan kami. Sa isang sandali, naramdaman kong maayos ang lahat. Pero nang umalis siya, bago sumakay sa kanyang sasakyan, lumingon siya at sinabing, "Ma, kung sakaling kailangan kong manatili dito ng ilang araw, pwede ba?" Huminto ang tibok ng puso ko. "Naman, anak, palaging bukas ang bahay na ito para sa iyo. Bakit mo na itanong iyan?" "Wala lang, gusto ko lang malaman." Umalis siya. Naiwan akong nakatayo sa pinto. Pinapanood siyang papalayo na may buhol sa aking tiyan na hindi nawala buong gabi. Dapat tinawagan ko si Ricardo. Dapat pinuntahan ko siya sa bahay niya kinabukasan. Dapat tinanong ko siya kung ano ang nangyayari. Hindi ko ginawa dahil sinabi ni Celia na maayos ang lahat at gusto kong maniwala sa kanya. Lumipas ang mga linggo. Hindi na dumalaw si Celia. Hindi na rin siya tumatawag tuwing linggo. Tinatawagan ko siya, pero palagi siyang may dahilan. "Ma, sorry, inimbita kasi kami ng biyenan ko na mananghalian." "Ma, hindi ako pwede. Kailangan kong maglinis ng bahay." "Ma, gusto ni Edwin na bisitahin namin ang tita niya." Palaging may iba, palaging may ibang prioridad. At ako, natanga, iniisip ko, normal lang iyan, bagong kasal siya, binubuo niya ang kanyang buhay. Pero isang hapon, habang nasa supermarket ako, nakita ko si Celia. Nasa pasilyo siya ng mga gulay, namimili ng kamatis. Nakasuot siya ng mahabang sweater na mahaba ang manggas, kahit na mainit. Nakatali ang kanyang buhok sa isang mababang ponytail. Mukha siyang mas payat. "Celia." Sigaw ko na tuwang-tuwa. Lumingon siya. Nagliwanag ang kanyang mukha sa isang segundo. Pero pagkatapos ay may nakita akong takot sa kanyang mga mata. "Ma, anong sorpresa?" Lumapit ako, niyakap ko siya. Nanigas siya. "Kamusta ka, anak? Ilang linggo na kitang hindi nakikita." "Pasensya na, ma, naging abala ako." "Abala sa ano? Hindi ka na nga tumatawag." "Alam mo na, bahay, trabaho, si Edwin." Tinitigan ko siya ng mabuti. May malalalim siyang eyebags. Maputla ang balat ng kanyang mukha. At nang gumalaw siya para kumuha ng ilang sibuyas, bahagyang umangat ang sweater niya. Nakita ko ang isang pasa sa kanyang pulso. "Celia, ano iyan?" Mabilis niyang ibinaba ang manggas. "Wala, ma." Nauntog ako sa pinto ng kotse. Sa pinto ng kotse. "Alam mo naman kung gaano ako kaklumsi." Ngumiti siya. Pero hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiting iyon. Gusto ko sanang pilitin. Gusto ko sanang hawakan ang kanyang braso. Dalhin siya sa bahay ko. Paupuin sa mesa sa kusina at sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang nangyayari sa iyo? Pero sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Nakita ko ang pangalan sa screen, Edwin. Nagbago ang kanyang mukha. Biglang nawala ang lahat ng liwanag. "Pasensya na, ma. Kailangan kong sagutin." Lumayo siya ng ilang hakbang. Naiwan ako doon na nagkukunwaring tinitingnan ang mga abokado. Pero nakikinig. "Papunta na ako." Hindi ako nagtagal. "Binibili ko na ang pinabili mo." "Dumating na si Papa." "Alam ko. Papunta na ako, Edwin. Papunta na ako." Ibinaba niya ang tawag. Bumalik siya kung nasaan ako. Hindi na siya nakangiti. "Ma, kailangan ko nang umalis." Hinihintay ako ni Edwin. Ang bilis naman. Hindi pa nga tayo nakapag-usap. "Alam ko. Pasensya na. Dumating kasi na maaga ang biyenan ko at kailangan kong ihanda ang hapunan." "Nakatira ba sa inyo ang biyenan mo?" "Hindi, ma. Pero halos araw-araw siyang kumakain sa amin." "Alam mo na, si Edwin lang ang anak niya at mula nang mamatay ang asawa niya, mag-isa na lang siya. May kumirot sa aking dibdib. At ayos ka lang ba doon?" "Naman, ma. Normal lang iyon. Ama niya iyon." "Hindi normal, pero wala akong sinabi." Mabilis na hinalikan ni Celia ang aking pisngi. Kinuha ang kanyang cart, at halos tumakbo paalis. Naiwan ako doon sa gitna ng supermarket na walang laman ang mga kamay at naninikip ang puso. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Tinawagan ko si Ricardo. "Ricardo, kailangan nating pag-usapan si Celia." "Anong nangyari?" "Hindi ko alam, pero may mali." "May sinabi ba siya sa iyo?" "Wala, pero nakita ko siya kanina. May pasa siya sa pulso at napakapayat at nerbiyosa. At sa tingin mo, sinasaktan siya ni Edwin." "Hindi ko alam." Sabi niya hindi. "Pero Adelaida, kung may hinala ka, kailangan nating gumawa ng isang bagay."
Alam ko, pero hindi ko siya maaaring akusahan ng walang ebidensya. Paano kung nagkakamali ako? Paano kung magalit si Celia sa akin? Napabuntong hininga si Ricardo. Sige, pero kakausapin ko siya ng masinsinan. Salamat, Ricardo. Ibinaba ko ang tawag, pero hindi nakausap ni Ricardo si Celia dahil sa tuwing sinusubukan niya makita ito, palaging may dahilan si Celia. Abala siya, pagod siya. Hindi pwede si Edwin sa araw na iyon. May kailangan ang biyenan niya, laging mayroon. At ako, mula sa malayo, ay nakikita kung paano unti-unting nawawalan ng sigla ang aking anak. Unti-unti, parang isang kandila na dahan-dahang hinihipan, hanggang sa wala ng liwanag na natira. Lumipas pa ang 3 buwan. Nagdiwang si Celia ng kanyang ika-negatibo, 26 na kaarawan. Naghanda ako ng hapunan sa aking bahay. Inimbita ko si Ricardo, ang kanyang mga kaibigan, at si Edwin. Dumating si Edwin ng huli. Seryoso siya. Umupo siya sa mesa nang hindi ngumingiti, nang hindi nakikipag-usap kanino man. Katabi niya si Celia, tahimik, tensyonado, na para bang naghihintay ng isang pagsabog. Sinubukan kong gawing kaaya-aya ang gabi. Inihanda ko ang kanyang paboritong pagkain. Inihaw na liempo, sinangag, at pinakbet. Nagpatugtog ako, inilabas ang keke. Pero ang tensyon ay napakakapal na halos mahihirapan kang huminga. Nang kumanta kami ng happy birthday, sinubukan ni Celia ng ngumiti, pero puno ng luha ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng hapunan, tumayo si Edwin. Alis na kami. Hinihintay kami ni Papa. Ang papa mo? Tanong ko. Pero kaarawan ni Celia. Alam ko. Pero gusto rin niyang makita si Celia. Manugang niya siya. Tumayo si Celia nang walang imi. Mabilis akong niyakap. Salamat, Ma. Ang ganda. Anak, bakit hindi ka muna magtagal? Kakarating lang ng mga kaibigan mo. Hindi pwede, Ma. Tama si Edwin. Hinihintay kami ng papa niya. Umalis sila. Naiwan akong nakatingin sa saradong pinto, na may kalahating keke at mga kandilang nakasindi pa. Lumapit sa akin si Ricardo. Adelaida, hindi maganda ang lalaking iyon. Alam ko. At si Celia rin. Alam ko. Kailangan nating gumawa ng isang bagay. Pero ano, Ricardo? Ano ang gagawin natin kung hindi niya tayo hahayaang tulungan siya? Wala siyang sagot, walang sinuman. At habang nangyayari iyon, nawawala ang aking anak. At ako, ang kanyang ina, ay hindi alam kung paano siya ililigtas hanggang sa araw na iyon. Ang araw na iyon nang tawagan niya ako na may basag na boses, sinasabing, Ma, sinaktan ako ng biyenan ko, at naintindihan ko na wala ng oras para sa pag-aalinlangan. Dumating na ang panahon para kumilos. Pagkatapos ng kaawan na iyon, may nagbago sa akin. Hindi ko na kayang magpanggap na maayos ang lahat. Hindi ko na kayang maghintay na sabihin sa akin ni Celia ang totoo. Dahil ang mga salita ng isang anak na nagdurusa ay hindi palaging dumarating. Minsan, mas malakas ang sigaw ng katahimikan. Nagpasya akong bisitahin siya nang hindi nagpapaalam. Martes ng hapon yon. Umalis ako ng maaga sa trabaho. Gumawa ako ng dahilan sa aking amo. At nagmaneho papunta sa bahay kung saan nakatira si Celia kasama si Edwin. Maliit na bahay iyon sa isang tahimik na lugar sa hilaga ng lungsod. Walang marangya pero maganda. May maliit na hardin sa harap na may mga bougainvillea. Pagdating ko, wala ang sasakyan ni Edwin. Nagbigay iyon sa akin ng lakas ng loob. Kumatok ako sa pinto, naghintay. Walang nagbukas. Kumatok ako ulit. Celia. Ako ito, si Mama. Narinig ko ang mabagal na mga yabag, na parang may nag-aalangan kung bubuksan o hindi. Bahagyang bumukas ang pinto. Sumilip ang mukha ni Celia. Nakalugay ang kanyang buhok, magulo. Nakasuot siya ng lumang shirt at sweatpants. Mukha siyang pagod, sobrang pagod. Ma, anong ginagawa mo dito? Dinalaw kita. Pwede ba akong pumasok? Tumingin siya sa likuran niya, sa loob ng bahay, na parang may hinahanap. Wala si Edwin, sabi ko. Nakita kong wala ang sasakyan niya. Huminga siya ng malalim. Binuksan niya ng kaunti ang pinto. Pasok. Pumasok ako. Amoy chlorine ang bahay. Amoy malinis. Sobrang linis. Na parang may nagkuskos ng ilang oras. Ang sala ay napakalinis. Ang mga unan sa sofa ay perpektong nakaayos. Ang coffee table ay walang alikabok. Lahat ay nasa ayos. Lahat ay perpekto. Sobrang perpekto. Gusto mo ba ng kape? Tanong ni Celia. Anak. Salamat. Pumunta kami sa kusina at doon. May nakita akong dumurog sa aking puso. Sa dingding, sa tabi ng kalan, may isang listahan. Isang listahan na isinulat ng kamay ng isang lalaki. Nakasulat, mga tuntunin sa bahay. 1.
Ang pagkain ay dapat handa na pagsapit ng alas 7. 2. Ang bahay ay dapat malinis bago ako dumating. 3. Huwag tumanggap ng bisita nang hindi nagpapaalam. 4. Huwag lumabas nang walang paalam. 5. Igalang ang aking ama na parang sarili mong ama. Nanigas ako. Celia. Ano ito? Nagpatuloy siya sa paghahanda ng kape nang hindi lumilingon sa akin. Mga tuntunin ni Edwin yan. Mga tuntunin ni Edwin. Sabi niya, mas maayos ang takbo ng isang bahay kapag may kaayusan. At sang-ayon ka ba dito? Natahimik siya, nagtimpla ng kape sa 2 tasa, binigyan ako ng isa, at umupo sa harap ko sa mesa sa kusina. Ma, alam kong hindi mo naiintindihan. Pero ganito ang takbo ng pamilya niya. Pinalaki siya ng kanyang ama ng ganito, at gusto ni Edwin na maging ganoon din ang aming bahay. At ikaw, anong gusto mo? Ibinaling niya ang kanyang tingin sa ibaba. Gusto kong magtagumpay ang aming pagsasama. Pero pagsasama ba ito, Celia, o isang bilangguan? Itinaas niya ang kanyang mukha. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Huwag mong sabihin iyan, ma. Anak, ang mga tuntuning iyan, hindi iyan normal, hindi iyan pagmamahal, kontrol iyan. Hindi ito kontrol, disiplina ito. Sabi ni Edwin, ang mga babae ngayon ay hindi na marunong maging asawa, hindi na marunong mag-alaga ng tahanan, na iba ang kanyang ina, na alam niya ang kanyang lugar. Ang kanyang lugar. Celia, pakinggan mo ang sarili mo. Kailan ka pa nagsalita ng ganyan? Mula nang maintindihan ko na kung gusto kong magtagumpay ito, kailangan kong mag-adjust. Mag-adjust o magpakawala ng sarili. Tumayo siya. Nanginginig siya. Ma, nagpapasalamat ako na dumalaw ka. Pero hindi ko kailangan na sabihin mo sa akin kung paano ko dapat isabuhay ang buhay ko. Pinili kong magpakasal kay Edwin. Pinili ko ito. Pinili mo ito. O kinumbinsi kanila na ito ang tama. Tama na, ma. Ang kanyang sigaw ay nagpabingi sa akin. Hindi ako kailanman sinigawan ni Celia. Tinakkan niya ang kanyang bibig ng mga kamay, na para bang hindi siya makapaniwala sa kanyang ginawa. Nagsimulang tumulo ang mga luha. Pasensya na, ma, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Tumayo ako, niyakap ko siya. Bumagsak siya sa aking mga braso. Umiyak siya tulad ng hindi ko pa siya nakitang umiyak mula noong bata pa siya. Pagod na ako, ma, pagod na. Alam ko, anak, alam ko. Hindi naman ganyan si Edwin dati. Sumpa ko. Noong nagkakilala kami, iba siya, sweet siya, malaga siya, pero pagkatapos naming ikasal, nagbago siya. O baka hindi ko talaga siya nakilala. Sinaktan ka ba niya? Lumayo siya sa akin, pinunasan ang kanyang mga luha. Hindi, siya hindi. Hindi niya ako kailanman pinagbuhatan ng kamay. Kung gayon, sino? Katahimikan. Celia. Sino? Pumikit siya. Ang papa niya. Huminto ang mundo. Ano? Ang papa niya. Siya, sinisigawan niya ako. Sinasabi niya na wala akong silbi. Na hindi ako marunong magluto. Na hindi ako marunong maglinis. Na hindi ako karapat-dapat na maging asawa ng kanyang anak. At minsan tinutulak niya ako o hinihila ang aking braso o binabato ng mga bagay. At si Edwin walang ginagawa. Sinasabi niya na tama ang kanyang ama, na kailangan kong matuto, na mas matiisin ang kanyang ina. Nahirapan akong huminga. Celia, karahasan yan. Hindi, ma, hindi yan karahasan. Iyon lang. Iyon lang ay dahil sa ibang henerasyon ang kanyang ama. Isa siya sa mga lalaking matitigas. Alam mo na. Hindi, anak, hindi yon pagiging mula sa ibang henerasyon. Iyon ay pagiging mapang-abuso at kasabwat ang iyong asawa. Huwag mong sabihin iyan. Bakit mo siya ipinagtatanggol? Dahil asawa ko siya. At ano ngayon? Binibigyan ba siya nito ng karapatang hayaan kang magdusa? Natahimik siya. Nakatingin sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Lumuhod ako sa harap niya. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay sa pagitan ng sa akin. Celia, pakinggan mo akong mabuti. Hindi mo ito deserve. Nararapat sa iyo ang isang lalaking ipagtatanggol ka, o protektahan ka, mamahalin ka ng totoo. At kung hindi yon magagawa ni Edwin, hindi siya ang lalaki para sa iyo. Pero mahal ko siya. Alam ko, anak, pero hindi sapat ang pagmamahal. Ang pagmamahal na walang respeto ay hindi pagmamahal. Ito ay dependency. At ang dependency ay nakamamatay. Tumingin siya sa akin na may mga matang puno ng sakit at sa isang sandali. Inakala kong magre-react siya. Inakala kong sasabihin niya, tama ka, ma, ilayo mo ako dito. Pero hindi niya ginawa. Sa halip, pinunasan niya ang kanyang mga luha, tumayo, at sinabing, ma,
Nagpapasalamat ako na nag-alala ka sa akin. Pero maayos ako, totoo. Pinagdadaanan ko lang ang isang mahirap na yugto. Lahat ng mag-asawa ay dumadaan dito. Hindi, Celia, hindi lahat. Ma, kayo ni Papa ay nagkaroon din ng mga problema. Pero hindi hinayaan ng iyong ama na may bastusin ako, at hindi ko hinayaan na kontrolin niya ako. Well, baka kaya kayo naghiwalay. Ang mga salitang iyon ay mas masakit kaysa sa inaasahan ko. Napansin ito ni Celia. Nagbago ang kanyang mukha. Pasensya na, Ma, hindi ko sinasadyang sabihin yon. Nalilito ako, pagod ako, pero pangako ko, maayos ako. Pangako ko, hindi ako naniwala sa kanya. Pero hindi ko siya maaring piliting umalis. Hindi ko siya maaring kaladkarin palabas ng bahay na iyon dahil hindi na bata si Celia. Siya ay isang matanda at ang mga desisyon ay sa kanya. Kahit na ang mga desisyong iyon ay pumapatay sa kanya sa loob. Nagpaalam ako sa kanya, niyakap ko siya ng mahigpit. Sinabi ko sa kanya na kung kailangan niya ng tulong, tawagan niya lang ako anumang oras, araw o gabi. Tumango siya. Sinabi niyang gagawin niya iyon. Pero alam kong hindi niya gagawin dahil si Celia ay nakulong na at ang pinakamasama sa lahat ay hindi niya ito nakikita o baka nakikita niya. Pero nagpasya siyang manahimik, sumunod, magtiis, tulad ng maraming babae, tulad ng kanyang lola, tulad ng kanyang lola sa tuhod, tulad ng mga henerasyon ng kababaihan na natutunan na ang pagdurusa sa katahimikan ay isang kabutihan, pero hindi ko hahayaang ang aking anak sundin ang landas na iyon. Umalis ako sa bahay na iyon na may durog na puso. Pero mayroon ding iba pa. Isang katiyakan. Kung hindi maililigtas ni Celia ang kanyang sarili, gagawin ko ito para sa kanya. Tinawagan ko si Ricardo noong gabing iyon. Kailangan kong maging alerto ka. Kung tawagan ako ni Celia, kung sabihin niya sa akin na may nangyari, kailangan kong maging handa kang kumilos. Ano sa tingin mo ang mangyayari? Hindi ko alam, pero may mangyayari. At kapag nangyari iyon, hindi ako mag-aatubili. Pupuntahan ko siya at ilalabas ko siya doon. At kung manlaban si Edwin, haharapin natin si Edwin at ang kanyang ama. Nagkaroon ng katahimikan. Kung makialam ang kanyang ama, Ricardo, kailangan mong gawin ang iyong trabaho. Naintindihan mo. Ibinaba ko ang tawag at naghintay. Naghintay ako ng ilang linggo, ng ilang buwan, na may buhol sa aking tiyan, na may takot na bumabalot sa akin. Nagtatanong kung nag-overreact ba ako, kung isa ba akong overprotective na ina, kung si Celia ay talagang nasa panganib o kung nag-iimagine lang ako ng mga bagay. Hanggang isang araw, habang nasa trabaho, tumunog ang aking telepono at narinig ko ang basag na boses ng aking anak. Takot na takot, sinasabing, Ma, sinaktan ako ng biyenan ko, at sumabog ang lahat. Minsan, labis tayong nagtitiwala sa hindi dapat. Naranasan mo na bang mabigo sa isang taong minahal mo? Ikwento mo sa comments. Gusto kong basahin. Ang mga sumunod na buwan matapos ang pagbisitang iyon, ay ang pinakamahirap sa aking buhay. Patuloy akong nagtatrabaho. Patuloy na namumuhay sa aking rutina. Pero isang bahagi ko ay laging alerto, laging naghihintay, tulad ng isang hayop na nakakaramdam ng bagyo bago pa man bumagsak ang unang patak. Paminsan-minsan, tumatawag si Celia, laging maikli ang usapan, laging may kontroladong boses, na para bang may nakikinig sa kabilang linya. Hello, Ma. Kumusta ka? Mabuti, anak. At ikaw, mabuti rin. Tumawag lang ako para kumustahin ka. Sigurado ka. Maayos ba ang lahat? Ma, maayos ang lahat. Kailangan ko ng ibaba. Mahal kita. At ibinababa niya. Naiwan akong may hawak na telepono. Nararamdaman na may mali, pero walang magawa. Sinasabi sa akin ni Ricardo na maging matiyaga, na kailangang si Celia mismo ang makatuklas, na kung pipilitin namin siya, mas lalayo siya. Marahil tama siya, pero masakit ang pagtitiyaga. Masakit na parang mabagal na kutsilyo na tumatagos sa iyong dibdib araw-araw. Isang hapon, habang nasa palengke ako na bumibili ng gulay para sa linggo, may nakita akong kakilala. Si Aling Lita, isang kapitbahay sa lugar kung saan nakatira si Celia. Kilala ko siya dahil minsan, nang bisitahin ko ang aking anak, nagdidilig siya ng kanyang hardin at nagbatian kami. Tita Adelaida, di ba? Sabi niya. Lita, masaya akong makita ka. Kumusta si Celia? Nagulat ako sa tanong. Mabuti. Bakit? Hinaan ni Lita ang kanyang boses. Tumingin siya sa paligid na parang ayaw niyang may makarinig. Ayaw ko lang kasing makialam. Pero may mga napapansin ako. Bumilis ang tibok ng puso ko. Anong klaseng mga bagay? Well, minsan nakakarinig ako ng mga sigaw mula sa bahay ni Celia. Mga sigaw ng lalaki, napakalakas. At minsan nakita ko ang biyena ni Celia na lumabas ng bahay na padabog.
Mukhang galit na galit at pagkatapos nakita ko si Celia sa bintana. Umiyak siya. Pumikit ako, huminga ng malalim. Kailan niyon? Mga 1 buwan na ang nakalipas. Gusto ko sanang kumatok sa pinto. Pero sinabihan ako ng asawa ko na huwag makialam. Nausapin niyon ng pamilya. At nakita mo ba si Celia kamakailan? Pero halos hindi na siya lumalabas. Dati nakikita ko siyang naglalakad o papasok sa trabaho. Ngayon halos hindi ko na siya nakikita. At kapag nakikita ko siya, laging nagmamadali, na parang ayaw niyang may kumausap sa kanya. At si Edwin, umalis siya ng maaga at umuwi ng gabi, pero ang ama niya, ang lalaking iyon, ay halos araw-araw pumupunta, minsan hanggang gabi at si Celia ay mag-isa kasama siya. Well, hanggang sa dumating si Edwin. Nanginginig ang aking mga kamay. Lita, kung makarinig ka ulit ng mga sigaw, pwede mo ba akong tawagan? Ibinigay ko ang numero ng aking telepono. Pakiusap, anak ko siya. Tumango siya. Naman, tita, may anak din akong babae. Naiintindihan ko. Nagpaalam kami. Umalis ako sa palengke nang walang binili. Sumakay ako sa kotse at umiyak. Umiyak ako sa galit, sa kawalan ng magawa, sa takot, dahil ngayon hindi na lang ito mga hinala. Ngayon may mga testigo, may mga sigaw, may mga luha. At ako, ang kanyang ina, ay walang magawa. O baka meron. Baka may magagawa ako na iniiwasan ko. Tinawagan ko si Ricardo. Kailangan kong imbestigahan mo ang biyena ni Celia, ang ama ni Edwin. Gusto kong malaman kung sino siya, kung ano ang ginawa niya, kung mayroon siyang mga kaso. Sa tingin mo may mga kaso siya? Hindi ko alam, pero ang isang lalaking ganito ang trato sa isang babae, na sinisigawan siya, na tinutulak siya, hindi niya iyon natutunan sa wala. May nagturo sa kanya o laging ganito siya. Sige. Hayaan mo akong tingnan kung ano ang mahahanap ko. Ano ang pangalan niya? Rodolfo. Rodolfo Mendoza. Dating sundalo. Ngayon ay may negosyo ng mga piyesa ng sasakyan sa probinsya. Sige. Tatawagan kita sa loob ng ilang araw. Pulis si Ricardo. May mga koneksyon. Alam niya kung paano maghanap ng impormasyon. 3 araw pagkatapos, tumawag siya. Adelaida, may nahanap ako. Ano? Si Rodolfo Mendoza ay may kasaysayan. 15 taon na ang nakalipas, ang kanyang asawa, ang ina ni Edwin, ay nagsampa ng reklamo para sa karahasan sa tahanan. Nanlamig ang aking dugo. Ano? Pero binawi niya ito pagkatapos ng ilang araw. Ayon sa ulat, sinabi niya na isang hindi pagkakaunawaan niyon, na dumadaan sila sa mga problema sa pagsasama, na maayos na ang lahat at pagkatapos wala nang iba pang reklamo. Pero ayon sa ilang kapitbahay noon, madalas marinig ang mga sigaw at siya, ang asawa, ay hindi na lumalabas ng bahay. Naging napakatahimik, napakasunurin. At paano siya namatay? Opisyal na kanser, 8 taon na ang nakalipas. Pero sabi ng iba, hindi lang kanser ang pumatay sa kanya, na napakapayat niya, napakahina, na parang tumigil na siyang kumain, na parang sumuko na siya. Naramdaman kong kinakapos ako ng hininga. Ricardo, pinatay ng lalaking iyon ang kanyang asawa. Hindi sa isang suntok, pero pinatay niya siya. Unti-unti siyang pinatay. Alam ko. At ngayon, ginagawa niya ang parehong bagay kay Celia. At si Edwin. Lumaki si Edwin na nakikita iyon. Nakikita ang kanyang ama na sumisigaw. Nakikita ang kanyang ina na nagpapasako. Natutunan niya na ganoon ang takbo ng isang pagsasama. Na ang lalaki ang nag-uutos at ang babae ang sumusunod. At ngayon inulit niya ang pattern. Kailangan kong ilabas si Celia doon. Pero ayaw niyang umalis. Kung gayon, gagawin kong gusto niyang umalis. Paano? Hindi ko alam, pero may gagawin ako. Ibinaba ko ang tawag. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Nananatiling gising ako, nakatingin sa kisame, iniisip si Celia, iniisip ang bahay na iyon, iniisip ang lalaking iyon si Rodolfo, na pumapasok araw-araw, sumisigaw, nanunulak, unti-unting sinisira ang kaluluwa ng aking anak at iniisip si Edwin, ang lalaking akala ko'y mabuti, ang lalaking nangakong mamahalin si Celia at ngayon, duwag, ay hinahayaan ang kanyang ama na tratuhin siyang parang basura. Nagbasya akong gumawa ng isang bagay na mapanganib. Kinabukasan, umalis ako ng maaga sa trabaho. Nagmaneho ako papunta sa bahay ni Celia. Alam kong wala si Edwin. Alam kong si Celia at Rodolfo lang ang nandoon. At iyon mismo ang gusto ko. Dumating ako ng 3:00 ng hapon. Nag-doorbell, walang nagbukas. Nag-doorbell ulit ako. Naghintay. Sa wakas, bumukas ang pinto. Si Rodolfo, matangkad, malapad ang balikat, may matigas na mukha, may malamig na tingin. Anong kailangan mo? Sabi niya.
Sa tono na ginagamit ng mga lalaking naniniwalang hindi karapat-dapat igalang ang mga babae. Dadalawin ko ang aking anak. Wala siya dito. Nandito siya. Nandiyan ang sasakyan niya. Itinuro ko ang sasakyan ni Celia na nakaparada sa harap ng bahay. Nagtiimbagang si Rodolfo. Sabi ko wala siya dito. At sabi ko gusto ko siyang makita. Nagkatitigan kami. Isang tahimik na tunggalian. Isang tunggalian ng kalooban. Hindi ako aatras. Pagkatapos ng ilang segundo, tumabi siya. Pasok. Pero huwag kang magtagal. May gagawin pa ako. Pumasok ako. Madilim sa loob ng bahay. Sarado ang mga kurtina. Mabigat ang hangin. Celia, sigaw ko. Walang sagot. Nasa kusina si Celia. Sabi ni Rodolfo na nakahalukip-kip. Pumunta ako sa kusina at naroon ang aking anak. Nakatalikod sa akin. Sa harap ng kalan na nagluluto. Celia. Lumingon siya at ang nakita ko ay dumurog sa akin. Namamaga ang kanyang mukha. Namumula ang mga mata at sa kaliwang pisngi ay may isang sariwang pulang marka. Ma, bulong niya. Lumitaw si Rodolfo sa likuran ko. Napakaklumsi ng anak mo. Nauntog siya sa aparador. Tinitigan ko siya ng may puot. Nauntog siya sa aparador o sinaktan mo siya. Hindi nagbago ang kanyang mukha. Walang ipinakitang pagkagulat. Walang ipinakitang pagsisisi. Tanging paghamak ang ipinakita. Ginang, inirerekomenda kong umalis ka na. Wala kang dapat gawin dito. Lahat ng dapat gawin ay nandito. Anak ko siya. At asawa siya ng anak ko. At habang nakatira siya sa bahay na ito, may karapatan akong itama siya kapag nagkakamali siya. Itama siya. Ganyan mo ba yon tawagin? Ang pagsakit sa isang babae ay pagtatama sa kanya. Kung hindi siya marunong magluto, kailangan niyang matuto. Natuto ang aking asawa at matututo rin si Celia. Nagsimulang umiyak si Celia. Ginong Rodolfo, pakiusap, huwag na. Tumahimik ka. Sigaw niya. At sumabog ako. Lumapit ako sa kanya. Maliit. Pero galit na galit. Huwag mo na siyang sigawan. Huwag mo nang pagbuhatan ng kamay. Dahil kung gagawin mo yon, pagsisisihan mo. Ngumisi siya. Isang malamig, mapanuksong ngiti. Ano ang gagawin mo? Isang babaeng mag-isa. Isang diborsyada. Diborsyada ako. Pero hindi ako nag-iisa. At kung muli mong saktan ang aking anak, malalaman mo kung ano ang impyerno. Binabantaan mo ba ako? Hindi, binabalaan kita. Nagkatinginan kami. Sa pagkakataong ito, siya ang unang umiwas ng tingin. Umalis ka na bago ko tawagan ang pulis. Tawagan mo sila. Pulis ang ama ni Celia. Masisiyahan akong dumating siya. Nagulat siya. Isang segundo lang, pero sapat na. Celia, tara na. Sabi ko, hindi mo siya maaring isama, sabi ni Rodolfo. Matanda na siya, pwede siyang umalis kung kailan niya gusto. Di ba, Celia? Tumingin sa akin si Celia. Sobrang takot ang nasa kanyang mga mata. Sobrang sakit, sobrang pagkalito. Ma, hindi ko kaya. Magagalit si Edwin. Hayaan siyang magalit. Hindi ka na pwedeng manatili dito. Pero asawa ko siya. At anak kita. At hindi ko hahayaang saktan ka ng kahit sino. Hindi ng ama niya, hindi ng kahit sino. Lalo pang umiyak si Celia. Ma, hindi ko alam kung anong gagawin. Ako ang nakakaalam. Magtiwala ka sa akin. Lumapit sa amin si Rodolfo. Kung isasama mo siya, hahanapin siya ni Edwin at hindi magiging maganda iyon. Hayaan siyang pumunta. Hihintayin ko siya. Hinawakan ko ang kamay ni Celia. Nanginginig siya, pero hindi bumitaw. Tara na, anak. Umalis kami sa bahay na iyon. Hindi kami pinigilan ni Rodolfo. Pero ang kanyang tingin ay puno ng puot. Isinakay ko si Celia sa aking kotse. Walang tigil siyang umiyak. Ma, anong gagawin ko? Papatayin ako ni Edwin. Hindi, Celia, walang papatay sa iyo. Pangako ko. Nagmaneho ako pabalik sa aking bahay. Hindi tumigil sa pagiyak si Celia sa buong biyahe. Pagdating namin, pinaupo ko siya sa sala. Nagtimpla ko ng chamomile tea. Niyakap ko siya. Magiging maayos ang lahat. Anak, pangako ko. Pero sa kaloob-looban ko, alam kong nagsisimula pa lang ito. Dahil ang mga lalaking tulad ni Rodolfo ay hindi basta-basta pinapakawalan ang kanilang mga biktima at ang mga lalaking tulad ni Edwin, na pinalaki sa karahasan, ay hindi rin. Noong gabing iyon, tinawagan ko si Ricardo. Kailangan kong pumunta ka. Kasama ko si Celia at sa tingin ko, darating si Edwin. Papunta na ako diyan. At naghintay kami. Habang ikinukwento ko ang lahat ng ito, iniisip ko kung saan ka nakikinig. Isulat ang pangalan ng iyong lungsod sa comments. Si Celia ay nanatili sa aking bahay buong gabi.
Hindi siya gaanong nagsalita, umiyak lang. Niyayakap ang sarili. Nanginginig sa tuwing may maririnig na ingay sa kalye. Umupo ako sa tabi niya, sa sofa sa sala, at hindi ako umalis. Niyakap ko siya. Hinaplos ko ang kanyang buhok tulad ng ginagawa ko noong bata pa siya, at may mga bangungot. Tapos na, anak. Tapos na. Pero hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang. Dumating si Ricardo ng alas 9 ng gabi. Nakasuot pa rin siya ng uniforme. Nang makita niya si Celia, nagbago ang kanyang mukha. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Anong ginawa nila sa iyo? Anak ko. Tumayo si Celia at tumakbo para yakapin siya. Umiyak siya sa kanyang dibdib tulad ng hindi ko pa siya nakitang umiyak sa loob ng maraming taon. Pasensya na. Pasensya na hindi ko sinabi sa iyo ng mas maaga. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Celia. Wala kang kasalanan dito. Tiningnan ako ni Ricardo sa ibabaw ng ulo ni Celia. Pareho ang sinasabi ng aming mga mata. Hindi na ito maaaring magpatuloy. Umupo kaming tatlo sa sala. Nagtimpla ako ng kape. Dahan-dahan itong ininom ni Celia na nanginginig ang mga kamay. Celia, sabi ni Ricardo sa malumanay na boses. Kailangan kong ikwento mo sa akin ang lahat mula sa simula. Walang takot, walang hiya, lahat. Tumingin si Celia sa ibaba. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Magsimula ka sa simula. Kailan nagsimula ang lahat ng ito? Huminga siya ng malalim. Sa tingin ko nagsimula ito bago pa kami ikasal. Pero hindi ko napansin. Anong ibig mong sabihin? Noong kami pa ni Edwin, napaka-attentive niya. Pero napakaseloso rin. Kung lalabas ako kasama ang mga kaibigan ko, tatawagan niya ako kada kalahating oras. Kung hindi ko siya sagutin agad, magagalit siya. Sinasabi niya na hindi ko siya mahal, na kung mahal ko talaga siya, palagi akong available para sa kanya. Nagkatinginan kami ni Ricardo. Akala ko dahil mahal na mahal niya ako. Patuloy ni Celia, na ang selos ay isang tanda ng pagmamahal. Pero ngayon naiintindihan ko na hindi, na iyon ay isang tanda ng kontrol. At ang ama niya, tanong ko, kailan mo nakilala ang ama niya? Nakilala ko siya isang buwan pagkatapos naming maging magkasintahan ni Edwin. Pumunta kami sa Batangas. Tinanggap ako ni Rodolfo, ang ama ni Edwin, sa kanyang bahay, pero hindi siya mabait. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa, na parang sinusuri niya ako, at pagkatapos ay sinabi niya kay Edwin sa harap ko, maganda siya, pero sana marunong siyang magluto, dahil ang babaeng hindi marunong magluto ay hindi karapat-dapat na maging asawa. Mek. At anong sabi ni Edwin? Tumawa siya. Sabi niya, huwag kang mag-alala, pa. Kung hindi siya marunong, tuturuan mo siya. Napabuntong hininga si Celia. Naramdaman kong hindi komportable, pero inisip ko na ganoon lang talaga siya. Nagaling siya sa ibang henerasyon, na sa paglipas ng panahon, tatanggapin niya ako. At tinanggap ka ba niya? Tanong ni Ricardo. Hindi niya ako kailanman tinanggap. Mula noong araw ng kasal, sinimulan niya akong pintasan. Sinasabi niya na napakasimple ng aking damit, na hindi masarap ang pagkain sa reception, na masyado akong maraming inimbitahang tao sa panig ko at kakaunti sa panig niya. Lahat ng ginawa ko ay mali. At ipinagtanggol ka ba ni Edwin? Umiling si Celia. Hindi, sinasabi niya lang, tama si Papa, kailangan mong mag-improve. Naramdaman kong tumataas ang galit sa aking dibdib. Pagkatapos ng kasal, patuloy ni Celia, araw-araw nang pumupunta si Rodolfo sa aming bahay. Noong una, para lang sa hapunan. Sinasabi ni Edwin na nag-iisa ang kanyang ama, na mula nang mamatay ang kanyang ina, wala na siyang kasama, na tungkulin naming alagaan siya. Alagaan siya, sabi ko, o hayaan siyang kontrolin kayo. Hindi ko iyon nakikita ng ganoon, ma. Akala ko, nagiging mabuting manugang ako, isang mabuting asawa, pero wala sa mga ginagawa ko ang sapat. Kung magluluto ako ng manok, sasabihin niya na gusto niya ng karne. Kung magluluto ako ng karne, sasabihin niya na matigas. Kung malinis ang bahay, makakahanap siya ng alikabok sa isang lugar. Kung naingiti ako, sasabihin niyang tanga ako. Kung seryoso ako, sasabihin niyang bitter ako. Nagsimulang tumulo ulit ang mga luha. At si Edwin, laging si Edwin ang tama, palagi. Sinasabi niya na gusto lang akong tulungan ng kanyang ama, na kung makikinig ako sa kanyang mga payo, magiging mas mabuting asawa ako. At kailan nagsimula ang mga pananakit? Tanong ni Ricardo na may tensyon sa boses. Pumikit si Celia. 6 na buwan na ang nakalipas. Nagluluto ako. Gumawa ako ng sopas na gulay. Dumating si Rodolfo. Tinikman ang sopas at sinabing napakapangit, na parang maruming tubig. Sinabi ko na pasensya na. Nagagawin ko ulit. Pero tumayo siya.
Kinuha ang plato at ibinato sa dingding. Naggalat ang mga piraso ng salamin sa buong sahig at pagkatapos hinawakan niya ang aking braso at hinila ko papalapit sa kanya. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko na nasasaktan ako. Sabi niya, "Wala kang silbi. Mas masarap magluto ang asawa ko kaysa sa iyo." Hindi ko alam kung ano ang nakita ng anak ko sa isang babaeng mediocre. Nagsimula akong umiyak. Sinabi ko na pasensya na mag-improve ako. Pero pinisil niya ang aking braso ng napakalakas na nag-iwan ng mga pasa at pagkatapos ay tinulak niya ako. Nadapa ako. Nauntog ang aking balakang sa mesa. Tumayo si Ricardo, galit na galit. At nasaan si Edwin? Nasa sala, nanonood ng telebisyon. At wala siyang ginawa. Pumasok siya sa kusina. Nakita ang kanyang ama na sinisigawan ako. Nakita ko sa sahig at sinabi lang, "Celia, tumayo ka. Linisin mo ang kalat na ito. At sa susunod, magluto ka ng masarap." Ang sumunod na katahimikan ay mabigat. Napakabigat na halos hindi ako makahinga. Iyon ang unang suntok, sabi ni Celia, pero hindi iyon ang huli. Mula noong araw na iyon, naging mas agresibo si Rodolfo. Tinutulak niya ako, sinasabunutan, kinukurot at palaging nandoon si Edwin. Nakikita ang lahat at walang sinasabi. "Bakit hindi mo ako tinawagan dati?" Tanong ni Ricardo na may basag na boses. "Dahil nahihiya ako, pa. Dahil akala ko, kasalanan ko, na kung mas mabuting asawa ako, mas mabuting kusinera, mas mabuting babae, walang mangyayaring ganito." "Celia, pakinggan mo akong mabuti," sabi ni Ricardo na lumuluhod sa harap niya. "Walang kasalanan dito. Wala. Ang lalaking iyon ay isang abusador, at ang iyong asawa ay isang duwag. At pareho silang nararapat na makulong. Pero pa, mahal ko siya. Mahal ko si Edwin. Ang pagmamahal sa isang taong hinahayaan kang magdusa, hindi yon pagmamahal, anak, yon ay takot." Tinakpan ni Celia ang kanyang mukha ng mga kamay. "Hindi ko alam kung anong gagawin. Hindi ko alam kung paano makakaalis dito." Lumapit ako sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay sa pagitan ng sa akin. "Nakalabas ka na, Celia. Nandito ka sa amin. Ligtas ka. Pero darating si Edwin. Pipilitin niya akong bumalik. Hayaan siyang dumating," sabi ni Ricardo. "Nandito ako at hindi kanya madadala kahit saan. At kung isasama niya ang kanyang ama, mas mabuti, dahil arestuhin ko siya sa pananakit. Pero pa, wala akong ebidensya. Hindi ako nagpunta sa doktor. Hindi ako kumuha ng litrato ng mga pasa. Ang mga ebidensya ay nasa iyong katawan at naroon din ang iyong testimonya. Sapat na iyon." Umiling si Celia. "Hindi yon sapat. May pera si Rodolfo, may mga koneksyon, kaya niya magbayad ng mga abogado. Kaya niyang sabihin na nagsisinungaling ako, na baliw ako. Kung gayon, sisiguraduhin nating hindi niya iyon magagawa," sabi ko. Tumingin silang dalawa sa akin. "Paano?" tanong ni Ricardo. "Bukas, sasamahan natin si Celia sa Public Prosecutor's Office. Magsasampa tayo ng formal na reklamo laban kay Rodolfo para sa karahasan. Laban kay Edwin para sa pakikipagsabuatan. Ma, hindi ko kaya. Kaya mo at gagawin mo dahil kung hindi mo gagawin ngayon, magpapatuloy ito at isang araw. Lalampas na sa hangganan ang lalaking iyon at papatayin kanya." Natahimik si Celia. Alam niyang tama ako. "Sige," sabi niya sa wakas, "gagawin ko." Tumango si Ricardo. "Sige, sasamahan kita at sisiguraduhin kong seryosohin ang reklamong ito." Nagyakapan kaming tatlo. Isang mahabang yakap. Isang yakap ng sirang pamilya, pero nagkakaisa, ng pamilyang lumalaban, na lumalaban. Pero noong gabing iyon, may iba pang nangyari. 11:00 ng gabi, may kumatok sa pinto. Nanigas kaming tatlo. "Siya iyon," bulong ni Celia. Tumayo si Ricardo. Lumapit siya sa pinto. "Sino iyan?" tanong niya nang hindi binubuksan. "Si Edwin. Sinusundo ko ang aking asawa. Wala siya dito. Alam kong nandiyan siya. Isinama siya ng nanay niya. Gusto ko siyang makausap. Wala nang dapat pag-usapan. Umalis ka." Hindi ako alis nang wala si Celia. Desperado at galit ang boses ni Edwin. Binuksan ni Ricardo ang pinto. Kaunti lang, sapat na para makita ni Edwin ang kanyang uniforme. "Sabi ko umalis ka. Kung hindi ka alis, arestuhin kita para sa paggambala sa kaayusan. Binabantaan mo ba ako?" "Hindi, binabalaan kita. Nandito si Celia sa sarili niyang kagustuhan at hindi siya sasama sa iyo. Asawa ko siya. Kailangan niyang sumama sa akin. Siya ay isang tao, hindi mo pag-aari." Sinubukan ni Edwin na itulak ang pinto. Pinigilan ito ni Ricardo. "Isang hakbang pa at poposasan kita."
Nanatiling tahimik si Edwin. Humihingal siya. Namumula ang kanyang mga mata na parang umiiyak o lasing o pareho. Celia. Sigaw niya. Celia, lumabas ka. Kailangan nating mag-usap. Tumayo si Celia mula sa sofa. Sinubukan ko siyang pigilan, pero sinenyasan niya ako. Lumapit siya sa pinto. Tumabi si Ricardo. Edwin, sabi ni Celia sa matatag na boses. Hindi ako babalik. Ano? Bakit? Anong sinabi ng nanay mo? Nilalagyan ka ba niya ng mga ideya sa ulo? Walang naglagay ng kahit ano. Nakita ko ang katotohanan. Anong katotohanan? Na sinaktan ako ng tatay mo at hinayaan mo yon. Tinuturuan ka lang ng tatay ko. Hindi. Sigaw ni Celia. Minamaltrato ako ng tatay mo at kasabwat ka. Natahimik si Edwin. Sa unang pagkakataon, wala siyang sagot. Minahal kita, Edwin. Minahal kita ng totoo. Pero hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Hindi ko na kayang magpanggap na maayos ang lahat, kung hindi naman. Celia, pakiusap, mag-usap tayo. Ayusin natin ito. Wala nang dapat ayusin. Bukas, pupunta ako sa Public Prosecutor's Office. Ididemanda ko ang iyong ama at kung kinakailangan, pati na rin ikaw. Nagbago ang mukha ni Edwin. Mula sa pagmamakaawa, naging galit. Ididemanda mo ako. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo. Anong ginawa mo para sa akin, Edwin? Hayaan akong magdusa. Hayaan akong hiyain ng tatay mo. Iyon ang ginawa mo para sa akin. Binigyan kita ng tahanan. Binigyan kita ng apelyido. Binigyan kita. Wala kang ibinigay sa akin. Kinuha mo lang. Kinuha mo ang aking dignidad, ang aking kapayapaan, ang aking kaligayahan. Umatras si Edwin na parang mga suntok ang mga salita ni Celia. Pagsisisihan mo ito, sabi niya sa malamig na boses. Pagsisisihan ninyong dalawa. Tumayo si Ricardo sa harap niya. Banta ba iyan? Hindi, pangako yon. Dahil hindi mananahimik ang aking ama at ako rin. Tumalikod siya at umalis. Sumakay siya sa kanyang kotse at umalis ng napakabilis. Isinara ni Ricardo ang pinto. Tumingin siya sa akin. Hindi pa ito tapos. Alam ko. Babalik ang lalaking iyon at malamang na isasama niya ang kanyang ama. Alam ko. At kapag bumalik sila, magiging pangit. Alam ko, Ricardo. Pero wala akong pakialam dahil sa pagkakataong ito. Hindi ko hahayaang saktan nila ang aking anak. Niyakap kami ni Celia pareho. Salamat. Salamat sa hindi ninyo ako iniwan. Hindi ka kailanman mag-iisa, anak. Sabi ko, kailanman. Noong gabing iyon, natulog kaming tatlo sa sala. Si Ricardo sa sofa, si Celia at ako sa sofa bed. Hindi ako makatulog. Nananatiling gising ako, nakatingin sa pinto, naghihintay na may kumatok ulit. Pero walang kumatok at mas lalo akong natakot. Dahil ang mga lalaking tulad ni Rodolfo at Edwin ay hindi basta-basta sumusuko at kapag bumalik sila, bumabalik silang may dala. Kinabukasan, madilim ang langit, makapal ang mga ulap, na para bang alam ng panahon kung ano ang mangyayari. Maagang nagising si Celia. Malalim ang kanyang mga eyebags. Hindi siya nakatulog ng maayos. Walang sinuman sa amin. Nagtimpla ko ng kape, nagluto ng itlog na may sinangag, inihanda ang mesa. Sinubukang gawing normal ang lahat, pero walang normal. Dumating si Ricardo ng alas 8 ng umaga. Hindi na siya nakasuot ng uniforme. Nakasuot siya ng casual na damit, maong, puting damit, at isang madilim na jacket. Handa ka na? Tanong niya kay Celia. Tumango siya, pero nanginginig ang kanyang mga kamay. Sasamahan kita sa buong proseso, sabi ko, hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ka nag-iisa. Alam ko, ma, pero natatakot ako. Normal lang na matakot, pero hindi ka dapat pigilan ng takot. Nagawa mo na ang pinakamahirap na hakbang. Ngayon, kailangan mo na lang magpatuloy. Umalis kami sa bahay, sumakay sa kotse ni Ricardo. Umupo ako sa likod kasama si Celia. Nakakapit siya sa aking kamay na parang isang salbabida. Sa daan, walang gaanong nagsalita. Tanging tunog ng makina, ingay ng lungsod, mga busina, ang buhay na nagpapatuloy, walang pakialam sa aming sakit. Dumating kami sa Public Prosecutor's Office ng alas negatibo 30. Isang gusaling kulay abo, malamig, puno ng mga taong naghihintay, mga taong may pagod na mukha, mga taong nakakita ng sobra, mga taong tulad namin. Kilala ni Ricardo ang ilan sa mga ahente. Tinulungan niya kaming laktawan ang bahagi ng pila. Dinala niya kami sa isang maliit na opisina kung saan isang babaeng nasa 40s na may salamin at nakataliang buhok ang naghihintay sa amin. Magandang umaga. Ako si Ati Mendez, Public Prosecutor. Naiintindihan ko na narito kayo para magsampa ng reklamo para sa karahasan.
Tumango si Celia. Sage, kailangan kong ikwento mo sa akin ang lahat. Nang detalyado at mahinahon. Naiintindihan ba? Huminga ng malalim si Celia at nagsimulang magsalita. Ikinuwento niya ang lahat mula sa simula. Mula sa selos ni Edwin noong sila pa. Mula sa mga puna ni Rodolfo. Mula sa unang suntok. Mula sa itinapong sopas. Mula sa mga pasa. Mula sa patuloy na takot. Nagsusulat si Ate Mendez. Walang emosyon ang kanyang mukha, pero ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing narinig na niya ang kwentong ito ng libu-libong beses, na may libu-libong iba't ibang mukha, pero palaging parehong kwento. Mayroon ka bang pisikal na ebidensya? Mga larawan ng mga pasa, mga ulat ng doktor. Umiling si Celia. Hindi, ako, natatakot ako na malaman ni Edwin. May mga testigo, isang kapitbahay, si Lita. Narinig niya ang mga sigaw. Sumingit si Ricardo. Maaari kong makuha ang kanyang testimonya. Perpekto. Makakatulong iyon. Sabi ng abogada. At ang pangunahing agresor ay ang biyenan, si Rodolfo Mendoza. At ang iyong asawa, si Edwin Mendoza. Sinaktan ka rin ba niya ng pisikal? Nag-atubili si Celia. Hindi direkta, pero pinayagan niya ito. Nakita niya kung paano ako sinaktan ng kanyang ama at wala siyang ginawa. Parang sinasaktan na rin niya ako. Tumango ang abogada. Iyan ay tinatawag na pakikipagsabuatan at krimen din iyon. Isasama ko silang dalawa sa reklamo. Ano ang mangyayari ngayon? Tanong ko. Maglalabas kami ng isang utos na humarap si Rodolfo Mendoza. Kailangan niyang magdeklara. Kung may sapat na ebidensya, siya ay arestuhin. Tungkol kay Edwin, kailangan din niya magdeklara at depende sa kanyang testimonya. Maaring harapin niya ang mga kaso para sa pag-iwas sa pagtulong. At si Celia, protektado ba siya? Maglalabas kami ng isang restraining order. Hindi maaring lumapit sina Rodolfo o Edwin kay Celia. Kung gagawin nila iyon, agad silang arestuhin. Nagsimulang umiyak si Celia. At kung hindi nila igalang ang utos, kaya nandito ang iyong ama, sabi ng abogada na nakatingin kay Ricardo. Kaya kanyang protektahan at kami rin. Pero kailangan mong maging matatag, Celia. Nagsisimula pa lang ito. Pinirmahan ni Celia ang reklamo. Sobrang nanginginig ang kanyang mga kamay na halos hindi niya mahawakan ang ballpen. Pero ginawa niya. Pinirmahan niya. Umalis kami sa Public Prosecutor's Office na may kopya ng reklamo, na may restraining order, na may isang papel na nagsasabing protektado si Celia. Pero hindi mapipigilan ng mga papel ang mga bala, hindi mapipigilan ang mga suntok, hindi mapipigilan ang mga lalaking puno ng galit at alam ko iyon. Bumalik kami sa aking bahay. Nanatili si Celia sa kanyang kwarto. Ang dating kwarto kung saan siya lumaki, kung saan siya naging bata, kung saan siya naging masaya. Naghanda ako ng pagkain, sinubukang manatiling abala, pero nanginginig ang aking mga kamay. Hindi tumitigil ang aking isip sa pag-iisip kung ano ang gagawin ni Rodolfo at Edwin kapag natanggap nila ang abiso. 3:03 ng hapon. Tumunog ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero. Sinagot ko, hello. Katahimikan. Hello. Ulit ko. At pagkatapos ay isang boses na nanlamig sa aking dugo. Tita Adelaida, si Rodolfo ito. Pumikit ako. Huminga ng malalim. Anong kailangan mo? Gusto kong ibalik mo sa akin si Celia. Hindi sa akin si Celia para ibalik sa iyo. Nagpasya siyang umalis at nagpasya siyang idemanda ka. Ang reklamong iyon ay hindi aabot kahit saan. May mga abogado ako. May mga koneksyon ako. Kaya kung ipawalang bisa iyon, gawin mo. Pero hindi babalik si Celia sa iyo o sa iyong anak. Hindi mo naiintindihan, ginang. Sinasaktan mo ang isang pamilya. Naglalagay ka ng mga ideya sa ulo ni Celia. Pinapahirapan mo ang aking anak. Nagdurusa ang iyong anak. At si Celia, paano naman siya? Paano ang pagdurusa na idinulot mo sa kanya? Tinuturuan ko lang siya. Tinuturuan siyang maging mabuting asawa, tulad ng aking asawa. Ang iyong asawa ay namatay na malungkot at nag-iisa. Ayaw ko niyan para sa aking anak. Nagkaroon ng mahaba at tensyonadong katahimikan. Pagsisisihan mo ito, sabi niya sa wakas. Sinabi na sa akin yan, pero wala akong pakialam. Ibinaba ko ang tawag. Nanginginig ang aking mga kamay. Tinawagan ko si Ricardo. Tinawagan ako ni Rodolfo. Binalaan niya ako. Anong sinabi niya? Napagsisisihan ko, na may mga abogado siya, na kaya niyang ipawalang bisa ang reklamo. Hindi niya kaya, nakarehistro na iyon, nasa sistema na. Pwede siyang kumuha ng kahit sino, pero hindi ito mawawala. Pero Ricardo, mapanganib ang lalaking iyon. Alam ko, kaya mananatili ako diyan sa iyo.
Hindi ko hahayaang may mangyari sa inyo. Salamat. Ibinaba ko ang tawag. Bumaba si Celia mula sa kanyang kwarto. Namumula ang kanyang mga mata. Sino ang tumawag? Ayaw kong magsinungaling sa kanya. Si Rodolfo. Namutla ang kanyang mukha. Anong sinabi niya? Walang mahalaga. Mga walang laman na banta lang. Ma, hindi siya gumagawa ng mga walang laman na banta. Kung may sinabi siya, gagawin niya iyon. Kaya nandito ang iyong ama, at kaya hindi tayo alis ng bahay hanggang sa maayos ito. Tumango si Celia, pero alam kong natatakot siya. Sobrang takot. Noong gabing iyon, dumating si Ricardo na may dalang maleta. Nanatili siya sa guest room. Inilagay ang kanyang baril sa nightstand, para lang sa sakali. Tahimik kaming naghapunan. Sopas na gulay, tinapay, walang espesyal. Para lang may laman ang tiyan. Alas negatibo 1:00 ng gabi. Natulog si Celia. Naiwan ako sa sala kasama si Ricardo. Sa tingin mo darating si Edwin? Tanong ko. Hindi ko alam, pero kung darating siya, hindi siya mag-iisa. Sa tingin mo isasama niya si Rodolfo? Possible. At anong gagawin natin? Tatawag tayo ng pulis. Pwede niya silang arestuhin sa paglabag sa restraining order. At kung dumating sila bago dumating ang pulis. Tinitigan ako ni Ricardo. Kung gayon, ako ang pipigil sa kanila. Ricardo, ayaw kong may mangyari sa iyo. Walang mangyayari sa akin. Pero hindi ko rin hahayaang may mangyari kay Celia o sa iyo. Tumayo ako, niyakap ko siya. Salamat sa lahat. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Anak ko siya at palagi ko siyang poprotektahan. Natulog ako, pero hindi ako makatulog. Nananatiling nakahiga ako, nakatingin sa kisame, nakikinig sa bawat ingay, bawat sasakyang dumadaan, bawat asong tumatahol. At pagkatapos, 2:00 ng madaling araw, narinig ko ito. Isang makina ang huminto sa harap ng aking bahay. Bumangon ako, pumunta sa bintana, sumilip sa kurtina. Ito ang sasakyan ni Edwin at hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Rodolfo. Bumilis ang tibok ng puso ko na akala ko'y lalabas na sa aking dibdib. Bumaba sila sa sasakyan. May hawak si Edwin sa kanyang kamay. Hindi ko makita kung ano iyon. Mabigat ang mga hakbang ni Rodolfo. May determinasyon. Tumakbo ako sa kwarto ni Ricardo. Ricardo, nandito sila. Agad siyang bumangon, kinuha ang kanyang baril, pumunta sa bintana. Sumpain. Bulong niya. Anong gagawin natin? Manatili ka kay Celia. Lalabas ako. Hindi, Ricardo, huwag kang lumabas. Tawagan natin ang pulis. Tinawagan ko na sila, pero matatagalan sila at hindi ko maaring hayaan silang lumapit sa bahay. Lumabas siya. Tumakbo ako sa kwarto ni Celia. Gising siya, nanginginig. Anong nangyayari, ma? Nandito sila, si Edwin at Rodolfo. Hindi. Nagsimulang umiyak. Anong gusto nila? Hindi ko alam, pero nasa labas ang iyong ama. Hindi niya sila papayagang pumasok. Nagyakapan kami. Narinig namin ang mga boses sa labas, mga sigaw. Celia, lumabas ka. Kailangan nating mag-usap. Boses iyon ni Edwin. Hindi ako lalabas, sigaw ni Celia mula sa bintana. Umalis ka. Hindi ako alis nang wala ka. Hindi siya lalabas, sigaw ni Ricardo. At kung hindi kayo alis, arestuhin ko kayo. Wala kang awtoridad dito, sigaw ni Rodolfo. Isang usaping pampamilya ito. Hindi na ito pampamilya nang saktan mo siya. Nagkaroon ng pagtutulakan, mga sigaw, at pagkatapos ay isang tunog na hindi ko malilimutan. Isang putok. Sumigaw si Celia. Sumigaw ako. Tumakbo kami sa bintana. Nasa sahig si Ricardo, duguan. Iniisip ko pa rin kung tama ba ang ginawa ko. At ikaw, ano ang gagawin mo sa aking lugar? Lahat ay nangyari sa mabagal na paggalaw. Nakita ko si Ricardo sa sahig. Nakita ko ang dugo. Nakita ko si Edwin na may hawak na baril. Nanginginig. Nananatiling nakatayo si Rodolfo, may matigas na mukha, walang ipinapakita, na parang ito ang kanyang inaasahan, na parang bahagi ito ng plano. Hindi ako sumigaw, hindi ako umiyak, kusa akong kumilos. Lumabas ako ng bahay, tumakbo papunta kay Ricardo. Sumigaw si Celia sa likuran ko, pero hindi ako tumigil. Lumuhod ako sa tabi niya. May malay siya. Hirap siyang huminga. Dumadaloy ang dugo mula sa kanyang kaliwang balikat. Ricardo, tingnan mo ako. Maayos ako, bulong niya. Balikat lang. Tinanggal ko ang aking bathrobe, idiniin sa sugat. Napangiwi siya sa sakit. Teka, parating na ang ambulansya. Itinaas ko ang aking tingin. Nandoon pa rin si Edwin, nakatayo, na may nakabitin na baril sa kanyang kamay,
paralisado, sa shock. Lumapit sa amin si Rodolfo. Self-defense iyon, sabi niya sa malamig na boses. Binalaan niya kami. Inilabas niya ang kanyang baril. Ipinagtanggol lang ng anak ko ang sarili niya. Sinungaling. Sigaw ko. Kayo ang pumunta dito. Nilabag ninyo ang restraining order. Inatake ninyo siya. Walang mga testigo, sabi ni Rodolfo. Salita namin laban sa inyo. Testigo ako. Sigaw ni Celia mula sa pinto ng bahay. Nakita ko ang lahat. Tinitigan siya ni Rodolfo nang may paghamak. Walang maniniwala sa isang babaeng hysterical na nagdemanda sa sarili niyang pamilya. Isipin nilang nagsisinungaling ka. Tulad ng dati. Nagsimulang lumakad si Celia papunta sa amin. Nanginginig, umiiyak, pero lumalakad. Hindi ako nagsisinungaling at sasabihin ko ang totoo. Kahit na ikamatay ko pa. Tinitigan siya ni Edwin. Sa unang pagkakataon mula nang lumabas siya sa sasakyan. Nagsalita siya, Celia. Hindi ko sinasadya. Ako lang. Siya. Ano, Edwin? Sabi ni Celia na may basag na boses pero matatag. Poprotektahan ako. Iyon ang gagawin niya. Poprotektahan ako sa iyong ama. Poprotektahan ako sa iyo. Celia, pakiusap, intindihin mo. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Alam mo. Palagi mong alam. Alam mo noong unang beses akong sinigawan ng tatay mo. Alam mo noong tinulak niya ako. Alam mo noong sinaktan niya ako. At wala kang ginawa. Wala kang ginawa. Ibinagsak ni Edwin ang baril sa sahig. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng mga kamay. Nagsimulang umiyak. Gusto ko lang na maging tulad ka ng nanay ko. Hindi siya kailanman nagreklamo. Palagi siyang sumusunod. Ang nanay mo ay namatay na malungkot, Edwin. Namatay na nag-iisa. Namatay na walang pagmamahal. Iyon ba ang gusto mo para sa akin? Hindi siya sumagot, umiyak lang. Tinitigan siya ni Rodolfo nang may pandidiri. Duwag ka, sabi niya sa kanyang anak, tulad ng iyong ina. At sa sandaling iyon, may nagbago sa mukha ni Edwin. May nabasag. Itinaas niya ang kanyang tingin sa kanyang ama at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Sinagot niya ito, hindi, ang duwag ay ikaw. Ikaw na sinaktan ang aking ina sa loob ng maraming taon. Ikaw na ipinaramdam sa kanya na wala siyang halaga. Ikaw na unti-unting pumatay sa kanya, at ako. Hinayaan kong gawin mo ang parehong bagay kay Celia dahil natuto ako sa iyo. Dahil akala ko ganoon ang trato sa isang asawa. Sinampal siya ni Rodolfo. Tumahimik ka. Hindi gumalaw si Edwin. Tinitigan lang siya na may luha sa mga mata. Hindi na ako mananahimik. Hindi na ako susunod sa iyo. Hindi na ako magiging tulad mo. Nagsimulang tumunog ang mga sirena sa malayo. Tumingin si Rodolfo sa kalsada. Nagbago ang kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Alis na tayo, sabi niya kay Edwin. Hindi, sabi ni Edwin. Mananatili ako dito. Ano? Mananatili ako. Haharapin ko ang aking ginawa. Sasabihin ko ang totoo. Kung sasabihin mo ang totoo, makukulong ka. Alam ko at nararapat sa akin yon. Hinawakan siya ni Rodolfo sa braso. Huwag kang maging tanga. Maaari pa nating ayusin ito. Binitawan ni Edwin ang sarili. Wala nang dapat ayusin. Hindi na. Dumating ang mga pulis. 3 sasakyan. 6 na pulis ang bumaba na may mga baril. Sa sahig, lahat sa sahig. Itinaas ni Rodolfo ang kanyang mga kamay. Lumuhod si Edwin. Pinusasan sila ng mga pulis. Dumating ang ambulansya 2 minuto pagkatapos. Sinuri ng mga paramedic si Ricardo. Sabi nila, tumagos ang bala sa balikat, na nawalan siya ng dugo, pero magiging maayos siya. Isinakay siya sa ambulansya. Gusto ko sanang sumama sa kanya. Pero hinawakan ako ni Celia sa kamay. Manatili ka sa akin, pakiusap. Naiwan ako. Kinuha ng mga pulis ang aming mga salaysay. Sa akin, kay Celia, sa mga kapitbahay na lumabas nang marinig ang putok. Walang sinabi si Rodolfo. Nakatingin lang sa sahig na may tiimbagang. Si Edwin, sa kabilang banda, ay nagsalita. Sinabi ang lahat, na inabuso ng kanyang ama si Celia, na pinayagan niya iyon, na noong gabing iyon ay pumunta sila para kunin siya ng sapilitan, na sinubukan silang pigilan ni Ricardo, na ibinigay sa kanya ng kanyang ama ang baril, na sa isang sandali ng takot at galit ay binaril niya. Hindi niya gustong patayin siya. Sabi niya, umiyak, gusto ko lang naiwanan kami. Pero ang aking ama, sabi ng aking ama kung hindi ko siya barilin, siya ang gagawa at ako. Ako lang, hindi niya matapos, bumagsak siya. Dinala ng mga pulis si Rodolfo at Edwin. 2 magkaibang patrol car, 2 magkaibang destinasyon. Si Rodolfo ay kakasuhan ng karahasan sa tahanan, mga banta,
at paglabag sa restraining order. Si Edwin ay kakasuhan ng pagtatangkang pagpatay, pakikipagsabuatan, at paglabag sa restraining order. Pareho silang makukulong ng ilang taon. Naiwan kaming mag-isa ni Celia sa kalye. Alas negatibo, 3 ng madaling araw. Gising ang buong kapitbahayan. Lahat ay nakatingin, lahat ay nagbubulungan, pero wala akong pakialam. Niyakap ko ang aking anak. Niyakap ko siya ng napakahigpit na akala ko'y mababali siya. Tapos na, anak. Tapos na. At magiging maayos si Papa, pangako ko. Pumasok kami sa bahay, isinara ko ang pinto, isinara ang mga kurtina, umupo kami sa sofa sa sala. Hindi tumitigil sa panginginig si Celia. Ma, binaril ni Edwin si Papa. Alam ko, dahil sa akin. Hindi, Celia, hindi mo kasalanan. Walang kasalanan dito. Kasalanan ni Rodolfo. Kasalanan ni Edwin. Kasalanan ng mga lalaking natutunan na ang karahasan ay kapangyarihan. Pero ako, mahal ko siya. Alam ko, anak, pero hindi sapat ang pagmamahal. Ang pagmamahal na walang respeto, walang dignidad, walang kapayapaan. Hindi yon pagmamahal, iyon ay pagkasira. Umiyak si Celia sa aking dibdib. Umiyak siya tulad ng hindi ko pa siya nakitang umiyak. Umiyak siya sa lahat ng kanyang itinago, lahat ng takot, lahat ng sakit, lahat ng hiya. At hinayaan ko siya, dahil minsan, ang pagiyak ang tanging paraan para magsimulang gumaling. Ang mga sumunod na araw ay mahirap. 1 linggo sa ospital si Ricardo. Napinsala ng bala ang mga nerbiyos. Kinailangan niya ng operasyon, physical therapy, pero nakaligtas siya. Nang mabisita ko siya, nakaupo siya sa kama na may arm sling na nanonood ng telebisyon. Sabi ko. Sagot niya na may pagod ng ngiti. Umupo ako sa tabi niya. Salamat sa pagprotekta sa amin. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Tungkulin ko iyon. Hindi lang iyon tungkulin. Pagmamahal iyon. Pagmamahal ng isang ama. Tumango siya. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Kamusta si Celia? Mabuti, unti-unti. Nagte-therapy siya. Binubuo niya ulit ang kanyang buhay. At si Edwin, nasa preventive detention. Naghihintay ng paglilitis. Sabi ng kanyang abogado, aminin niya ang kasalanan. Tatanggapin niya ang kanyang sentensya. At si Rodolfo, nasa kulungan din, pero patuloy niyang itinatanggi ang lahat. Sinasabi niyang inosente siya, na nagsisinungaling si Celia, na minanipula ko siya. Napabuntong hininga si Ricardo. Ang mga lalaking tulad niya ay hindi kailanman inaamin ang kanilang responsibilidad. Kailanman. Alam ko, pero hindi na mahalaga. Dahil malaya na si Celia at iyon lang ang mahalaga. Hinawakan ni Ricardo ang aking kamay. Ginawa mo ang tama, Adelaida. Iniligtas mo ang ating anak. Hindi, iniligtas natin siya ng magkasama. Nanatili kaming tahimik. Isang komportableng katahimikan. Isang katahimikan ng 2 taong. Kahit hindi na mag-asawa, ay nananatiling isang team. Lumipas ang 6 na buwan. Nahatulan si Rodolfo ng 8 taong pagkakakulong para sa aggravated domestic violence at threats. Nahatulan si Edwin ng 5 taon para sa pagtatangkang pagpatay na may posibilidad na mabawasan ang sentensya dahil sa pakikipagtulungan sa hustisya. Nagdiborsyo si Celia. Mabilis ang proseso. Hindi tumutol si Edwin. Pinirmahan niya ang lahat ng walang paglaban at unti-unti, bumalik ang ngiti ng aking anak. Bumalik siya sa pagdalaw sa aking bahay tuwing linggo. Bumalik siya sa pag-inom ng kapeng barako kasama ako. Bumalik siya sa pagkukwento ng kanyang mga plano. Gusto kong buksan ang eskwelahang iyon. Ma, ang laging kong pangarap. Kung gayon, buksan mo. Sa tingin mo kaya ko. Alam kong kaya mo dahil matatag ka. Mas matatag kaysa sa inaakala mo. Ngumiti siya. At ang ngiting iyon ay totoo. Ito ay malaya. Isang araw, habang nakaupo kami sa mesa sa kusina, may sinabi sa akin si Celia na hindi ko malilimutan. Ma, salamat sa hindi pagsuko sa akin. Hindi ako kailanman susuko, anak. Anak kita. At hindi kailanman iniiwan ng isang ina ang kanyang anak. Pero maraming ina ang gumagawa niyan. Maraming babae ang dumadaan sa parehong pinagdaanan ko at walang tumutulong sa kanila. Walang nakikinig sa kanila. Kaya kailangan mong ikwento ang iyong kwento, Celia, para malaman ng ibang babae na hindi sila nag-iisa, na maaari silang makaalis, na maaari silang gumaling. Sa tingin mo, alam ko, at iyon ang ginawa niya. Nagsimulang magbigay ng mga panayam si Celia sa mga community center sa mga babaeng nakaranas ng karahasan, sa mga babaeng takot na umalis, sa mga babaeng nag-aakalang wala ng pag-asa at sinabi niya sa kanila ang totoo, na mahirap umalis, na masakit, na nakakatakot, pero sulit.
Dahil posible ang buhay pagkatapos ng pang-abuso, posible ang kapayapaan, posible ang kaligayahan. At ako, ang kanyang ina, ay nandoon sa bawat panayam, sa bawat luha, sa bawat ngiti, dahil iyon ang ginagawa ng mga ina. Nandito kami, nagpoprotekta, lumalaban, kahit na ikamatay namin. Lumipas ang 2 taon mula noong gabing iyon. 2 taon kung saan itinuro sa amin ng buhay na hindi laging mabilis ang hustisya, pero palaging dumarating. Nagsilbi si Rodolfo ng kanyang sentensya sa National Bilibid. Ayon sa isang abogadong kakilala ni Ricardo, ang lalaking dating sundalo, na dating naghasik ng takot sa kanyang presensya, ay naging iba. Sa kulungan, walang natatakot sa kanya, walang gumagalang sa kanya. Alam ng mga preso kung bakit siya naroon. Karahasan laban sa kababaihan at sa kulungan. Iyon ay isang markang humahabol sa iyo, nag-iisa sa iyo. Hindi na si Rodolfo ang matigas na lalaking sumisigaw at nananakit. Siya ay isang matandang lalaki, kuba, na kumakain ng mag-isa, na naglalakad na nakayuko, na walang gustong makalapit. Isang araw, nakatanggap ako ng tawag. Mula sa ospital ng bilangguan. Nagkaroon ng atake sa puso si Rodolfo. Hindi malubha, pero hindi rin magaan. Mahina ang kanyang puso, napakahina. Sinabi sa akin ng doktor na hiniling ni Rodolfo na makausap ang isang miyembro ng kanyang pamilya, ang kanyang anak, ang kanyang manugang, pero tumanggi si Edwin. Sabi niya, wala siyang dapat sabihin sa kanya, na namatay na ang kanyang ama para sa kanya noong araw na pinilit siyang barilin si Ricardo. At tumanggi rin si Celia, hindi sa galit, hindi sa puot, sinabi lang niya, pinatawad ko na siya, pero hindi yon nangangahulugan na kailangan ko siyang makita. Kaya naiwan si Rodolfo na mag-isa sa kama sa ospital na walang pamilya. Walang bisita, walang humahawak sa kanyang kamay habang bumibigay ang kanyang puso. Minsan tinawag niya akong baliw. Minsan sinabi niya sa akin na sinisira ko ang kanyang pamilya. Pagkalipas ng ilang taon, nalaman kong mag-isa siya sa ospital na iyon. Laging naniningil ang buhay sa mga utang nito. Hindi ako nakaramdam ng saya nang malaman ko. Pero hindi rin ako nakaramdam ng awa. Naramdaman ko lang ang balanse dahil ginugol ni Rodolfo ang kanyang mga huling taon ng eksakto kung paano niya ipinaramdam sa maraming babae. Mag-isa, takot, walang kapangyarihan. Nakalabas si Edwin sa kulungan pagkatapos ng 3 taon. Binawasan ang kanyang sentensya dahil sa mabuting pag-ugali at pakikipagtulungan sa hustisya. Paglabas niya, wala siyang mapupuntahan. Nabenta ang kanyang bahay para magbayad ng mga abogado. Nasa kulungan pa rin ang kanyang ama. At si Celia ay naka-move on na. Sinubukan siyang tawagan minsan, 2 beses, 10 beses. Hindi niya sinagot hanggang isang araw. Nagpasya si Celia na makipagkita sa kanya. Hindi dahil gusto niyang bumalik sa kanya. Hindi dahil namimiss niya siya. Kundi dahil kailangan niyang isara ang kabanatang iyon ng kanyang buhay. Nagkita sila sa isang coffee shop. Isang pampublikong lugar. Neutral. Gusto ko sanang sumama sa kanya. Pero sinabi sa akin ni Celia, hindi, ma, kailangan kong gawin ito ng mag-isa. Hinintay ko siya sa labas, nakaupo sa isang bangko, pinapanood ang mga taong dumadaan, tahimik na nagdarasal. Pagkalipas ng kalahating oras, lumabas si Celia. Namumula ang kanyang mga mata, pero hindi siya umiiyak. Maayos ka lang? Tanong ko. Maayos ako. Anong nangyari? Humingi siya ng tawad. Sabi niya, nagte-therapy siya, na naiintindihan niya ang lahat ng pinsalang idinulot niya sa akin, na kung maibabalik niya ang panahon, gagawin niya ang lahat ng iba. At anong sinabi mo sa kanya? Sinabi ko na pinapatawad ko siya, pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot, o pagbabalik, o pagbibigay ng isa pang pagkakataon. Paano siya nag-react? Umiyak siya. Sabi niya naiintindihan niya, na wala siyang inaasahan sa akin, na gusto niya lang malaman ko na nagbabago siya, na sinusubukan niyang maging mas mabuti. At naniwala ka ba sa kanya? Nag-isip si Celia. Hindi ko alam, ma. Baka nagbabago nga siya o baka natutunan lang niyang sabihin ang tamang mga salita. Pero hindi ko na responsibilidad na malaman. Hindi ko na problema. Niyakap ko siya. Proud ako sa iyo, anak. Salamat, ma, sa lahat. Iyon ang huling beses na nakita ni Celia si Edwin. Pagkalipas ng ilang buwan, nalaman ko sa isang kaibigan na lumipat na si Edwin sa ibang lungsod, na nagtatrabaho siya sa isang construction, na mag-isa siyang nakatira, na wala siyang kasintahan, na hindi niya pinag-usapan ang kanyang nakaraan. Sabi ng iba, malungkot iyon, na karapat-dapat ang isang lalaki ng pangalawang pagkakataon at baka nga karapat-dapat. Pero hindi sa babaeng sinaktan niya, hindi sa pamilyang sinira niya. Nawala ni Edwin si Celia magpakailanman at iyon ang kanyang pinakamalaking parusa.
Mas malaki kaysa sa kulungan. Mas malaki kaysa sa pagdanggi ng kanyang ama. Nawala niya ang pagmamahal ng isang mabuting babae, at hindi niya iyon mababawi. Si Ricardo ay ganap na gumaling, bueno, halos ganap. Ang kanyang kaliwang braso ay hindi na bumalik sa dati nitong lakas. Kinailangan niyang iwanan ang kanyang trabaho bilang pulis sa kalye, at inilipat siya sa isang posisyon sa opisina. Noong una, frustrated siya. Sinasabi niya na namimiss niya ang kalye, ang aksyon, ang pakiramdam na kapaki-pakinabang. Pero sa paglipas ng panahon, nakahanap siya ng ibang paraan para maging kapaki-pakinabang. Nagsimula siyang magbigay ng mga panayam sa mga paaralan sa mga kabataan tungkol sa karahasan sa tahanan, tungkol sa kung paano makilala ang mga senyales ng pang-abuso, tungkol sa kung paano protektahan ang mga kababaihan sa kanilang pamilya. At nakikinig sa kanya ang mga kabataan dahil hindi nagsasalita si Ricardo na parang pulis, nagsasalita siya na parang ama, na parang isang lalaking nakakita ng sakit ng malapitan, na nagdugo para protektahan ang kanyang anak. Isang araw, pagkatapos ng isa sa kanyang mga panayam, isang lalaking nasa 17 taong gulang ang lumapit sa kanya. Ginoong Ricardo, sinasaktan ng aking ama ang aking ina at hindi ko alam kung anong gagawin. Lumuhod si Ricardo sa harap niya. Tinitigan siya sa mga mata. Alam mo kung anong gagawin. Kailangan mo siyang protektahan. Kailangan mong sabihin sa kanya na hindi siya nag-iisa at kailangan mong humingi ng tulong. Pero paano? Malakas ang aking ama. Hindi ko kaya. Hindi mo kailangang makipag-away sa kanya. Kailangan mo lang basagin ang katahimikan. Kausapin mo ang isang guro, isang tiyo, ang pulis. Ang katahimikan ang pumapatay. Ang boses ang nagliligtas. Umiyak ang lalaki at niyakap siya ni Ricardo. Noong gabing iyon, ikinuwento sa akin ni Ricardo ang nangyari at habang nagsasalita siya, nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Adelaida, kung nakausap ko lang si Celia dati, kung mas marami akong tinanong, kung pinilit ko, huwag mong sisihin ang iyong sarili, Ricardo. Ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya at nang kailanganin ka ni Celia, nandoon ka. Iyon ang mahalaga. Tumango siya. Pero napakaraming Celia doon. Napakaraming babaeng nagdurusa at walang gumagawa. Kaya nagsasalita ka. Kaya nagsasalita si Celia. Para malaman ng mga babaeng iyon na may labasan. Ngumiti si Ricardo. Tama ka. Tungkol naman sa akin. Nagbago rin ang aking buhay. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi ko na kayang ipagpatuloy ang aking rutina na parang wala lang. Hindi ko na kayang pumasok sa trabaho, mag-review ng mga numero, mabuhay na parang hindi ko nakita ang aking nakita. Nagresign ako sa aking trabaho sa pabrika ng tela. Pagkatapos ng 30 taon, hindi naintindihan ng aking mga kasamahan, hindi rin ng aking amo, pero naiintindihan ko. Naiintindihan ko na maikli ang buhay, na mahalaga ang oras, at may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa isang sahod. Ginamit ko ang aking mga ipon para buksan ang isang bagay na laging kong pangarap. Isang kanlungan para sa mga babaeng biktima ng karahasan. Hindi ito malaki, isang maliit na bahay lang sa labas ng lungsod na may 3 kwarto, isang kusina, isang sala. Pero ito ay isang ligtas na lugar, isang lugar kung saan ang mga babaeng tulad ni Celia ay maaring dumating, walang pera, walang papeles, walang tanong, tanging ang kanilang sakit at ang kanilang pag-asa. Tinulungan ako ni Celia. Si Ricardo rin. Nakakuha kami ng mga donasyon, mga voluntaryo, mga abogadong nagtatrabaho pro bono, mga psychologist na nagbibigay ng libreng therapy at unti-unti. Napuno ng buhay ang maliit na lugar na iyon, ng mga babaeng dumating na sira at umalis na buo, ng mga batang dumating na takot at umalis na naglalaro, ng mga kwentong dumating sa katahimikan at lumabas sa malakas na boses. Isang araw, isang babaeng nasa 40s ang dumating sa kanlungan. May 2 maliliit na anak. May pasa sa mata, putok ang labi. Pwede ba akong manatili? Tanong niya na nanginginig ang boses. Naman, ito na ang iyong bahay ngayon. Umiyak siya. Niyakap ang kanyang mga anak. Salamat. Salamat sa hindi pagsara ng pinto sa akin. Dito, hindi namin kailanman sinasara ang pinto. Kailanman. Noong gabing iyon, habang naghahanda ako ng hapunan para sa lahat ng babae sa kanlungan, naisip ko si Rodolfo, si Edwin, ang lahat ng lalaking gumagamit ng kanilang lakas para manira. At naisip ko ang hustisya, hindi ang hustisya ng mga korte, hindi ang hustisya ng mga batas, kundi ang hustisya ng karma, ang hustisya ng buhay. Nagtapos si Rodolfo na nag-iisa, nagtapos si Edwin na walang laman at kami, nagtapos kaming magkakasama, matatag, muling binuo. Iyon ang pinakadakilang hustisya, ang hindi maaring alisin sa iyo. Ngayon, habang isinusulat ko ang mga salitang ito, 5 taon na ang nakalipas mula noong gabing iyon. 5 taon mula sa putok,
mula sa mga sigaw, mula sa takot. 5 taon kung saan natutunan ko na ang sakit ay maaring maging karunungan, na ang mga sugat ay maaring maging mga peklat na nagsasalaysay ng mga kwento, at na ang pagmamahal ng isang ina ang pinakamakapangyarihang puwersa sa universo. Si Celia ay 31 taong gulang na ngayon. Binuksan niya ang kanyang munting eskwelahan. Ang pangalan ay Binhi ng Pag-asa. Maliit, pero maganda, puno ng mga kulay, ng mga tawa, ng mga batang tumatakbo at naglalaro. Siya ay masaya, buo, malaya. Nakilala niya ang isang tao, isang mabuting lalaki, isang guro tulad niya, isang taong nagtrato sa kanya ng may paggalang, may lambing, may tunay na pagmamahal. Noong unang ipakilala niya siya sa akin, kinakabahan ako. Natatakot akong magkamali ulit, na magtiwala ulit sa isang taong hindi karapat-dapat. Pero nang makita ko siya kasama si Celia, nang makita ko kung paano niya ito tinitingnan, kung paano niya ito pinakikinggan, kung paano niya ito pinapatawa, alam kong iba na ngayon. Ma, gusto kong makilala mo si Andres. Nakipaggamay sa akin si Andres. Tinitigan ako sa mga mata. Isang karangalan po na makilala kayo, Tita Adelaida. Marami pong ikinuwento sa akin si Celia tungkol sa inyo. Sa lahat ng ginawa ninyo para sa kanya. Ginawa ko lang kung ano ang gagawin ng kahit sinong ina. Hindi kahit sinong ina. Iniligtas ninyo siya at dahil doon, palagi ko siyang igagalang at palagi kong alagaan si Celia tulad ng pag-aalaga ninyo sa kanya. Napuno ng luha ang aking mga mata. Isang bagay lang ang hinihiling ko sa iyo, Andres. Mahalin mo siya. Huwag mo siyang kontrolin. Mahalin mo siya ng totoo. Pangako ko po. At tinupad niya ang kanyang pangako. Noong nakarang taon, ikinasal sina Celia at Andres. Maliit na kasal, intimate, sa isang hardin na puno ng mga puting bulaklak. Inihatid siya ni Ricardo sa altar. Umiyak ako sa saya, sa ginhawa, sa pasasalamat, dahil sa pagkakataong ito, tama ang pinili ng aking anak. Sa pagkakataong ito, nahanap ng aking anak ang pagmamahal na nararapat sa kanya. Patuloy na nagbibigay ng mga panayam si Ricardo. Patuloy na nagliligtas ng buhay sa kanyang mga salita. Nag-asawa rin siya ulit sa isang mabuting babae, tahimik, na nagmamahal at nag-aalaga sa kanya. Kami ni Ricardo ay nananatiling magkaibigan, nananatiling isang team, dahil kahit hindi nagtagumpay ang aming pagsasama, nagtagumpay ang aming pamilya. At iyon ang mahalaga. Lumaki ang kanlungan. Hindi na ito isang maliit na bahay. Ngayon ay mayroon na kaming 2 bahay, 12 kwarto, kapasidad para sa 20 babae at kanilang mga anak. Bawat buwan, may mga bagong kwento, mga bagong luha, mga bagong pag-asa. At bawat buwan, nakikita ko ang mga babaeng dumating na sira at umalis na buo. Mga babaeng dumating na may takot at umalis na may tapang. Ilang araw na ang nakalipas, isang babaeng nasa 60s ang dumating sa kanlungan. May dalang lumang maleta, namamagang mga mata, nanginginig na mga kamay. Pwede ba akong manatili? Tanong niya. Naman. Pasok. Pumasok siya. Umupo sa sala at nagsimulang magsalita. Kasal ako sa loob ng 40 taon. 40 taong pagtitiis. 40 taong pananahimik. Akala ko huli na sa edad kong ito, wala nang saysay na umalis. Pero ngayon, may sinabi sa akin ang aking apo na nagbago sa aking buhay. Sabi niya, Lola, hindi kailanman huli para maging masaya. Umiyak siya at umiyak ako kasama niya. Tama ang iyong apo, sabi ko sa kanya. Hindi kailanman huli. Habang may hininga tayo, maaari tayong magsimula ulit. Ngumiti siya. Isang pagod na ngiti, pero totoo. Salamat. Salamat sa pagbubukas ng pinto sa akin. Ang pintong ito ay laging bukas para sa iyo. Para sa lahat. Minsan, kapag nag-iisa ako, iniisip ko ang lahat ng nangyari. Si Rodolfo, si Edwin, ang gabing iyon ng dugo at sigawan. At tinatanong ko ang sarili ko kung tama ba ang ginawa ko. Kung maaari kong ginawa ang mga bagay ng iba. Kung maaari kong naiwasan ang labis na sakit kay Celia. Pero pagkatapos nakikita ko siya. Nakikita ko ang aking anak na nakangiti. Nakikita ko ang aking anak na malaya. Nakikita ko ang aking anak na buhay. At naiintindihan ko na, tamang ginawa ko, dahil hindi may iwasan ng isang ina na magdusa ang kanyang mga anak. Pero maaari siyang nandiyan kapag nagdurusa sila. Maaari niyang suportahan sila. Maaari niyang ipaglaban sila. Maaari niyang ipaalala sa kanila na hindi sila nag-iisa. At iyon ang ginawa ko. Iyon ang laging kong gagawin. May isang bagay na natutunan ko sa mga taong ito. Isang bagay na gusto kong ibahagi sa lahat ng babaeng nakikinig sa kwentong ito. Kung nasa isang relasyon ka kung saan sinisigawan ka, kung saan kinokontrol ka, kung saan ipinaparamdam sa iyo na maliit ka, umalis ka, pakiusap, umalis ka.
Huwag mong hintaying huli na. Huwag mong hintaying lumakas pa ang mga suntok. Huwag mong hintaying tuluyang mawala ang iyong liwanag dahil mas mahalaga ka. Mas mahalaga. Hindi mahalaga kung ilang taon ka na. Hindi mahalaga kung gaano ka nakatagal doon. Hindi mahalaga kung ilang beses nilang sinabi sa iyo na hindi mo kaya. Kaya mo at hindi ka nag-iisa. May mga babaeng tulad ko, tulad ni Celia, tulad ng lahat ng dumaan sa kanlungan. Mga babaeng maniniwala sa iyo, susuporta sa iyo, sasamahan ka. Kailangan mo lang gawin ang unang hakbang, ang pinakamahirap, ang pinakamahalaga, ang hakbang papunta sa pinto. Ilang buwan na ang nakalipas, nakatanggap ako ng isang sulat. Walang nagpadala. Tanging ang aking pangalan na nakasulat sa kamay sa sobre. Binuksan ko ito. Mula kay Edwin. Nakasulat. Tita Adelaida, alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano. Alam kong hindi ko deserve ang iyong pagpapatawad. Ni ang kay Celia, ni ang kanino man. Pero gusto kong malaman mo na araw-araw kong iniisip ang aking ginawa. Araw-araw kong dinadala ang bigat na iyon, at araw-araw kong sinusubukang maging mas mabuti. Hindi para makuha ulit si Celia. Naiintindihan ko iyon. Nawala ko siya magpakailanman at iyon ang tama. Kundi para kung sakaling magkaroon ako ng mga anak. Hindi ko ulitin ang mga pagkakamali ng aking ama para matapos na sa akin ang cycle. Salamat sa pagliligtas kay Celia. Salamat sa paggawa ng hindi ko kayang gawin. Nang may paggalang, Edwin. Binasa ko ang sulat ng ilang beses. Hindi ako nakaramdam ng galit. Hindi ako nakaramdam ng pagpapatawad. Wala akong naramdaman. Dahil hindi na bahagi ng aming buhay si Edwin. Hindi na mahalaga kung ano ang nararamdaman niya, kung ano ang iniisip niya, kung ano ang ginagawa niya. Ang tanging mahalaga ay maayos si Celia, na buhay siya, na masaya siya. Itinago ko ang sulat sa isang drawer, at hindi ko na ito binasa ulit. Ngayon, habang lumulubog ang araw sa likod ng mga bundok, nakaupo ako sa pasyo ng aking bahay. May hawak akong isang tasa ng kapeng barako. Ang paehong tasa na ginagamit ni Celia noong bata pa siya. Iniisip ko ang buong paglalakbay, ang lahat ng nawala sa amin, ang lahat ng napanalunan namin. At naiintindihan ko na hindi perpekto ang buhay, na hindi laging may masayang. Pagtatapos, na minsan ay matagal ang hustisya, minsan ay tumatagal ng ilang taon ang sakit, minsan ay hindi nabubura ang mga peklat. Pero naiintindihan ko rin na nagpapatuloy ang buhay, na nagpapatuloy ang pag-ibig, na nagpapatuloy ang pag-asa at habang may mga babaeng handang lumaban, na basagin ang katahimikan, na magbukas ng mga pinto, magkakaroon ng kinabukasan, magkakaroon ng kalayaan, magkakaroon ng kapayapaan. Kung ang aking kwento ay makakatulong sa isang babae na magbukas ng kanyang mga mata, sulit na ito. Kung ang aking kwento ay makakatulong sa isang ina na kumilos, sulit na ito. Kung ang aking kwento ay makakatulong sa isang tao na maunawaan na ang tunay na pag-ibig ay hindi masakit, sulit na ito. Dahil ang mga kwento ay hindi ikinukwento para lang alalahanin ang nakaraan. Ikinukwento ito para baguhin ang hinahara. At ito ang aking regalo para sa iyo, para sa inyong lahat, para sa lahat ng babaeng kailangang marinig na posible, na may labasan, na may buhay pagkatapos ng sakit. Salamat sa pakikinig hanggang sa huli. Salamat sa pagiging narito. Salamat sa paniniwala sa akin. At kung dumadaan ka sa isang katulad na sitwasyon, kung may kilala kang nagdurusa, pakiusap, kumilos ka. Huwag maghintay, huwag mag-atubili, huwag matakot, dahil ang katahimikan ay pumapatay. Pero ang boses ay nagliligtas at magkakasama. Maaari nating iligtas ang marami pa. Pagpalain ka ng Diyos at hanggang sa susunod. Salamat sa pakikinig hanggang sa huli. Kung naantig ng kwentong ito ang iyong puso, mag-subscribe at i-activate ang bell para makarinig pa ng mga kwento ng mga babaeng ginawang karunungan ang kanilang sakit. Bawat araw isang babae, isang aral sa buhay. Ibahagi ang kwentong ito sa isang taong mahal mo. Minsan, ang isang kwentong tulad nito ay maaring magbago ng isang buong araw. Pagpalain ka ng Diyos at hanggang sa susunod.